sa YouTube eh. Oo, recorded naman. Ayan. Correct. Ayun na, ginaw-live ko na. So, any But, moment nawa, now. Knowing sound, hi! We are FB Live. Hello? Mamsh, are you there? Nawala nga yung sound mo, Mamsh. Yung mic mo. Nawala siya na disconnect. Hello, good afternoon po. Hello, hello. Baka i-reconnect mo na lang ulit. okay. Ayan, okay He- na. Speaking. See? Hello! Okay Okay na. na? Okay? Yes. Hello po. Okay. Blessed Sunday, everyone. I-share muna natin siya para sa mga Ayan, ano natin, pages hindi pa natin. siya nalabas sa akin. Ah, ayun, okay, lumabas na. Yan. Yahoo! Live now. Okay. Hello po sa mga mag-join sa atin. You can comment po where you're watching us from or kung may questions kayo, do send it. Ano ba ika-caption? In-overthink pa yung ika-caption. Ah, dito na us. We're Ilagay ko nga here! lang live now eh. Live now! Oo, O, di ba? Ganun. we're here. Hello po sa inyo. Kamusta po ang Hello po! weather? Weather. Uulan daw. Umuulan ba? I think sa Hindi ibang pa. part, siguro, hala, hindi ako makapag-post. Okay. Pinagbawalan Share. ako mag-post. Yan, share ko sa story. Yehey! May mga nag-join na agad sa atin. Magandang hapon po sa inyo na nag-join Hello po! this Sunday afternoon sa aming chikahan ni Miss Janine. Hello, hello. Comment nyo Hi! po kung Ayan, ha? Mami Catherine! Holler from SG. Share ko tong. Hello po! Kamusta ang SG? Yes. Ayan. Pa-share. Ayaw akong pag-sharein pa. Siguro kasi ang dami ko shinare ng umaga. Ah, share ko sa ano. Hindi ko tuloy Ah, ma-share. Sabi, could not post. Tapos ano, we limit your ability ganon. to, ganyan. Oo. Limit your ability to post kasi papunta na daw sa ano, spamming. Spamming na. Ayan, try kong Naku, anong sabi sa akin? Hi, Miss Edna Lynn Rosales from Santa Maria, Laguna. Ay, sobrang init Ay, sa SG. hello! Ay, taga dyan ako. Hello po. Dyan ako, hometown ko San yan. Santa yes, Maria, Santa Maria, Laguna. Laguna. Hello Hello. po. Hi po, ma'am. Anong katabing mga bayan ng Santa Maria? Familiar ako sa San Pablo, yung Palamba pa San Pablo, yun, familiar ako Oo, dun. ano yon opposite side. Kami sa Oh, side kami ng Rizal, Quezon. So, okay. Infanta, Quezon, ganyan. Okay. Ah, Tanay, Rizal. So, di ba mga yung Okay. bulubundukin pag dinedre-diretso mo yung Marilake? Yun, doon na yun. Doon pala siya, kaya hindi ako familiar. Ang familiar kasi ako nung naglaguna ako from San Pedro actually, from San Pedro to San Pablo. Yan yung medyo mas ano, Oo, malayo actually yun sa amin. 4 hours away. ano, layo pa. Mas malapit pa itong Pasig, Cainta, mga 2 hours lang. Mhm. Hello po sa inyo. Hindi ako nakapag-lipstick. Yun yung concern. Ano ba yan? Hindi halal. Ano ba? Nude na lang tayo. Nude kunwari Yun, ang effect natin. Ganon. Nude lipstick. paano Ganon. ba lagay yung lipstick dito sa Zoom? Ganun lang. Hello, hello Ayan. po sa inyo. Ay po. Salamat po sa mga nagjo-join pa. Ayan. We're so excited to share yung mga tsikahan namin. Pinalo ko po kayo, Miss Janine. Grabe, sobrang dami ko pong natututunan sa mga videos nyo. 'Di ba? Ay, Yan si Miss salamat po. Janine. Sobrang gem in Salamat. our community. Ay, Tunay. salamat po, Miss Catherine. Ayan. Yes, yan. Si Mami Cat, sobrang active niyan. Sobrang go, go, go Mm-mm. yan si Mami Catherine. Kaya nakakatuwa. So yun nga po, we'd like to welcome you for this afternoon's episode. So, second collab na po namin to actually ni Miss Janine. Kasi nga yung una namin was in April. Wala rin po siyang kahirap-hirap na kausapin tungkol doon. Parang, saglit na aya lang. Go G agad siya, ganyan. Yes. Unfortunately lang po talaga, yung topic ko nung April na collab namin was about IEP. She shared a lot about IEP.
Pero yun nga, sa kasamaang palad ay na-delete po ito ni Meta. Hindi ko po siya na save. Ganyan. Na-realize ko na lang siya na wala nung may nag-message sa akin na nasa na po yung recording po ninyo ni ni Miss Janine tungkol sa IAP. Tapos nung hinanap ko, wala na nga. Ayun, sobrang nasad ako doon. Actually, ang Oo, dami pero pa. okay lang. Okay lang yan kasi pangalawa pa lang 'to, so may Yeah. third, may Yes, and fourth, may more. fifth. Correct. Oo, Oo. more. Correct. Yan. Alam mo, yun din yung naisip ko, yung mga iba pang kakolab ko na hindi ko na-save yung recording. Si Teacher Ana din, shoutout na sa Teacher Ana dahil siya din ay kasama sa author ng inclusive book nila, Yes. Sir Al and Teacher Kim. Ayan. So, yun si Teacher Ana, may collab din kami na hindi ko rin, actually kay Teacher Kim din na collab, hindi ko rin siya na-save. Ayun, na-delete na ni Meta ng wala tayong laban. Talaga 'to Anyways, si hello Meta. po. Yan. Hello po sa mga ang saya, ang lakas ng sound. Hingal daw Hello. natin. Ang saya, ang Ayan. lakas Ay, ng sound. alam mo, ayan, si Miss Tina, si Teacher Tina, siya yung nag-suggest actually sa akin na parang, alam mo, Miss Janine, kailangan meron kang pang podcast na mic. Nag-feedback siya kasi umattend siya nung IEP training ko, yung unang-una kong IEP training, tapos nag-feedback siya. Tapos sabi ko, uy, oo nga naman, so we listen to feedback. Yun yung importance ng feedback kasi mas nai-improve natin yung, 'di ba, the way Totoo. we deliver, Correct, ayan. So, eto na exactly. siya. Ang galing. Thank you Yan. po sa inyong Thank you, comment, Miss Mami Tina. Tina, 'di ba? Ako naman headset talaga ang naging investment ko din kasi nga mas sa work din, ganyan, work-wise, tapos mas nakaka-filter din kasi ng noise. So, yun Mm-mm. talaga. Hello po sa mga nagjo-join. Nakakatuwa naman po na you're here with us. And sa mga malilate man or habol, wag po kayo mag-alala kasi i-upload po siya sa YouTube channel ko. At kung sa YouTube channel ni Miss Janine, oh, di ba pareho kami ng YouTube Yes. channel? Totoo So, na po i-upload ito. na. Totoo na po ito. Iba-upload na po siya. Ayun. Correct. I-upload na sa pareho naming Oo. channel. So, pwede nyo pong balikan anytime. I-chika ko pa sa iyo yung playlist. Dapat mag-meet tayo tungkol doon. Yung paggawa ng Ay, oo playlist nga. sa Oo, YouTube. Oh, di pa turuan natin mo na... ako. Yes, di Turuan mo natin. ako dyan. Ayan. Andyan si Teacher MK. Hello po. Hi, Mami Kate Reyes. Oh, Hi po. nag-heart-heart siya sa atin. Hi, Mami Hello po sa Kate. inyo Hi na po. nag-join. So, i-chika ko muna sa iyo nga at sa mga kasama natin, ma'am. So, actually po, ito pong August, syempre, mega claim tayo. Ay, ito pala, share natin yung yung ginawa ko munang presentation. Well, nagamit ko din naman tong presentation na to nung Friday na Awesome Minds po. So, ito rin yung ginamit ko na i-share ko for today. Yung mga events natin for August. Tapos, syempre, mega claim tayo na August is a blessed month. Ayan, sana nakikita na yung blessed month, o 'di ba? Kasi nga 'di ba maraming pamahiin about August being a ghost month and yung mga ganap nga daw. Alam mo ba 'yon? Familiar ka ba doon, Moms? Hindi. Naririnig ko siya. Ay, kaya siguro ano, no, ganun daw. Na-connect sa, personal experience. Pero yeah, it's a blessed month. Oo. Yan, Pero i-ano yun, natin yan. merong Counter. ganon. Oo, correct counter. Pero Oo, yun, meron nga counter. yung ghost month daw ang August kasi nga parang sounds like, 'di ba, from August ghost Ah, ganyan. So, dineclare pala natin siya na yun. blessed. Oo, dun yun. Tsaka parang something about Chinese yata na tradition Mm-mm. or pati yata sa numerology, I don't know, something like that. Pero ito na nga. So, blessed month. Tapos August 1, girl, nagkasakit ako ng malala. Tapos pasa-pasa na kami buong pamilya, no. So hanggang Mm-mm. ngayon nagre-recover and na-confirm namin nung Friday lang na flu yung tumama sa amin. Pero lahat kami Mm-mm. ay vaccinated ng flu. Annually we do flu vaccines talaga. So yung two kids, kami ng parents ko, nagpapa-flu vaccine kami. Pero ang paliwanag naman ng healthcare center nurse is kahit naman talaga may vaccine, possible pa rin. Pero ang maganda doon is mas less yung symptoms or mas manageable siya. Mm-mm. Kasi yung iba nga Mm-mm. daw ay nagiging cause of death pa or umaabot sa kailangang ma-admit sa Mm-mm. hospital pag meron sila nun. So, yun yung difference. Pero anyways, ayun, sana kayo po, ay, by the way, yung pala yung isang gusto ko din na i-take na chance na sa mga health centers po natin, may mga free test po sila. Gaya po noon, pinaliwanag sa amin nung health center nurse namin na meron talaga silang free dengue test kit tapos meron pa sila ang ganda ng kit nila dahil yung um
yung test kit to determine flu type A, flu type B, tsaka SARS-CoV. So in one swab, kaya niyang i-detect kung alin doon. So 'di ba ang galing? And libre lang yun. So yun, Oh, that's good i-maximize. to know. Totoo, i-maximize Mm. po natin. Punta po tayo sa health center natin if you're not feeling well. Tapos itatanong nyo lang po yun. Kasi sayang talaga, sabi niya nga yun daw mga supplies nila mag-expire na ng September. Sayang naman daw kung hindi nagagamit. Mm-mm. So, yun yun, help lang din tayo sa pag-disseminate ng information na may mga ganyang libre po sa mga health center natin. Alamin po natin kung saan ang health center ng lugar natin. Kasi sayang po yun. Alam mo ba, ma'am, tinanong namin ng dengue test. Ang mahal sa private laboratory, nasa Mm-mm. 1.7. So sabi ko, isipin mo yun, kasi nga si ate, di ba, we do not know kung ano yung sa kanya. So, kasama yun dun sa free sa health center, worth 1.7. O, di ba? Pwede ko naman na private, pero naiisip ko din, sabi dito, may libre sa center, di ba? So, pupunta ka lang, libre. O, yung 1.7 na magagas mo, pwede mo pa siyang i-allocate sa ibang mga pangangailangan mo, 'di ba? So punta Mm-mm. na Para po sa tayo gamot, sa yan. correct. Punta na po tayo Mm. sa health center natin. I-check po natin kasi yun nga, may mga ganong resources. Ang ganda Mm-mm. talaga, lalo na yung na-amaze ako na for two kinds of flu and SARS na yung pang swab test nila. Mm-mm. O, yun. Mm-mm. So, si ate nag-positive lang siya sa A. Pero actually, iniisip na rin namin, baka na-COVID na naman kami. Pero hindi. Turns out, hindi. Flu pala yung, ayun, yung dumali sa amin. Anyways, Na-COVID ka na rin pala. yes, nung Classmate tayo. Classmate tayo. correct. Oo. 2023 yata yun, ng January, nung Mm-mm. na-COVID kami. So, kami din lahat, sabay-sabay din. So, nandito na po Oo. tayo sa second event natin, yung special guest natin, si Miss Janine. And then, meron pa po for next week, si Our Learning Corner Teacher Jack. And sa August 31 naman ay A-team po. Tapos, ito pala yun. Ayan, yung today, na ano na, sabi ni Miss Janine, ang sexy daw na. Ang sexy namin dyan, no? Ang sexy namin. Ayan, ayan. Next week Mm. po, please join us for another RSL Tips collab naman with Teacher Jack po. And sa last Sunday naman po is with Miss Judy Marsha po, our registered guidance counselor. So, abangan niyo po yung mga posts for possible na put up kayo ng questions or gusto niyo po ng reminders, ganyan po. So, ngayon, isa-stop ko na siya. Ay, wait pala, ito pala. And this is my official social media accounts po sa Facebook, sa YouTube, and sa Instagram. Same handle lang po, Miss Joy SP. And now, I turn you over sa slides naman ni Miss Janine. Ay, ikaw baka may chichika ka muna. Ichika mo yung ganap mo. Ay, wait, nakamute ka. Na-mute mo yung sarili mo. Okay, Ayan. ayan. Ano ba yan? Ano na ako? Ano yun, mami? Ang aga ko kasi gumising, ma'am. Oo. Yun pala yung Nachika mo segue yun. doon. Oo, ang aga ko gumising kasi nga today, umattend ako nung Color Fun Run doon sa Taguig. Ay, in-invite ako ni Sir Al na, uy, punta ka, ganyan. Tapos, may fun run daw. Tapos yung sabi ko sa kanya, fun run talaga, sir. Tapos, parang 2 days before, wala man lang akong practice, sir, ganyan. So, hindi punta ka, ganyan. So, yun, pumunta ako kasi since hapon pa naman tong ganap natin. So, okay, sige, may ano pa ako. May marami pa akong time para makabalik to go there and to come back dito para dito sa live natin. Ayun. So yun, ang ganda nung ginawa nung Tagig kasi for persons with disabilities talaga yung fun run. So ang daming nagpunta. So meron Wow. doon mga PWD, may mga bata, tapos meron din, syempre yung families nila, nandun din, very supportive, mga teachers. So talagang makikita mo yung community na talagang malaki, malaki yung community nila Mhm. and they're supportive of each other. So, ayun lang, when we gather yung dun sa place na yun, nararamdaman mo talaga na, oh, malakas tayo, marami tayo. So, we can use that, di ba, para, to advocate or to make positive change dito sa ating lipunan. Yes! Ganon, Yes. yan. Correct. Tapos yun, yung nag-meet kami, mamaya ipapakita ko sa inyo, nung nag-meet kami ni Sir, binigyan niya ako ng copy nung book, yung book Yes. nila. So, ayan, ito, mamaya, ipapakita ko sa inyo, kasi pag i-discuss natin today, yung accommodations. Ayan, so we'll use this as a reference. Ano ba yung accommodation? So, paano ba natin masusuportahan yung mga bata, 'di ba, in the classroom? Kasi we keep talking about inclusion, ganyan. Pero,
'di ba, it's a big change para sa ating lahat. So, hindi lahat ng teachers equipped, and then meron din tayong maraming students masyado. So, paano ba natin i-implement 'to, 'di ba? Kung yung pang mga batang walang disabilities hindi na natin masuportahan. So, but then again, I always say this. We talk about disclaimer last time, 'di ba, Miss Joy? Mhm. Yung uh, we need to say this kasi nga yung mga sinasabi ko, uh, and I will be honest, 'di ba? Hindi ito yung absolute truth. So don't take it as the absolute truth, as the only truth, 'di ba? Kasi it's my perspective based on my experience as a teacher, as a SPED teacher dun sa US. And then as I learn more about yung conditions dito sa country natin, and even as I talk to my mom, ano ba talaga yung nai-experience na sa classroom. So, and research also, yung mga evidence-based. So, again, laging nag-evolve ito. So, take it as an insight, 'di ba? Hindi natin sasabihin na parang mali yung iba kasi yung sinasabi lang ni Miss Janine yung tama. No, that's not the message at all, 'di ba? Take it as an additional insight. Paano mo siya magagamit na nagme-make sense sa'yo sa classroom, 'di ba? So yun yung gusto nating i-clear, 'di ba? Kasi nga marami kaming advocates, iba-iba ng style, 'di ba? Iba-iba ng Mhm. style, pero Correct. iisa lang ng goal. So, ayun. So, yan lang. Ang galing nung disclaimer, tsaka Oo. sobrang kailangan talaga siya. Alam mo, kanina Oo. kausap ko si John Raver's Journey. Sabi ko, nag-message lang ako na natutuwa ako dun sa content. Shoutout natin sila. Ayan, shoutout po sa inyo. Nakakatuwa yung content na ginagawa nila kasi you can really see yung sincerity tsaka yung heartfelt experiences ng mga content na ginagawa nila. Tapos sabi ko, natuwa din ako na they also started putting up disclaimers dun sa mga post Mhm. nila. Tapos sabi niya nga, para lang as a safety net kasi usually si Meta will baka ma-flag daw as hate speech. May ganyan. O, di ba? Mm. May Oo. ganyan na pala. May mga hate speech siya. Pero it's nice to always have a disclaimer kasi some people, yun nga, hindi mo maiiwasan. When they see something, they take it as agad as absolute truth. O, yun Mhm, nga yung mhm. mahirap dun eh. Ang point is, we want to share information pero marami pa rin kasing factors behind it. So kung hindi Mhm. mo pwedeng, 'di ba when we always say na hindi siya one size fits all. So hindi mo Mhm. pwedeng sabihin na yun lang yung one way. So Mm. yung mga information na natatanggap natin, kumbaga iaano pa natin siya, isisift pa natin siya, kumbaga isiscreen, sasalain pa natin siya kung Mm, paano mm. ano yung mga mas applicable and mas relatable sa mga kanya-kanyang situation natin and ano yung mapupulot natin na yun nga magbi-make sense sa sitwasyon na meron tayo as Mm, instead nga. mm. And yun, Oh, I wanna say this pala kasi we were talking about, di ba ikaw, kami kasi palagi kami nagme-message ni Miss Joy offline, offline, hindi, nang hindi live, di ba? Nagme-message kami, kamustahan, ganyan. So yun nga, I learned, nagkasakit siya. Tapos ako naman, yung mental health ko, medyo, naging shaky ako. So I had to take a social media break. So yun nga yung support from Miss Joy, tapos sa ibang advocates. And then, I had a coaching session also with Coach Tay na awesome mom din siya and also a life coach. So, yun na-feel mo yung support ng community. And one of the things na sinadjust din niya is, put a disclaimer para lang to filter out, di ba, if they're gonna have something negative to say, sabihin mo na parang magkaroon ka na agad ng, yun, disclaimer. Kasi makikita mo yung community na mismo yung mag-defend sa'yo. Kasi, nakalagay na nga dyan eh. So, yun na, it lessens, di ba, yung possible uh, hateful speech na mhm. matatanggap natin. Yun. So, Totoo. Pero di ba yun nga yung realization natin, ma'am, na dito sa sa gantong hindi ko sabihin na business kasi hindi pa tayo kumikita, ma'am. I Dito know. sa gantong linya ng Uh, ng kumbaga ng world. Industriya. Industriya. Yes, ganyan Oh. na pinasok natin, 'di ba? Mm. Parang kasama talaga siya, it's a given talaga. You always Mm-mm. have yung feeling ng pressured ka ba and all that. Tapos maganda Mm-mm. talaga na you have yun nga, good support system. Tapos ikaw din, you know yourself kapag too much na when you need a break. Mm-mm. Tapos yun talaga yung malinaw sa why you're doing what you're doing. Ako Mm-mm. yun din talaga yung earlier on. Tapos maganda siyang pang self-reflect and self-awareness din na you always know na hindi ka nandito para
compete with others. Mm, Pero mm, mm. nandun ka kasi dun sa journey and sa purpose mo na nagpo-provide ka ng Oh, content yes. kasi ang goal mo talaga is makapag-share ng information na makakatulong Mm, sa iba, na mas marami kang maabot, mas marami kang matulungan. So, parang bonus na lang palagi kapag nag increase ka ng milestones or mhm, meron kang mga nare-reach na mga ibang magagandang bagay or nami-meet na ibang persons that you can work with, ganyan. Parang bonus na lang siya. Pero you know kasi na you're doing this kasi yun talaga yung malinaw sa'yo, yung purpose mo mm, kung bakit mo siya mm. ginagawa, di ba, ma'am? Para hindi ka rin mapagod Exactly. Oo, actually. oo, yan. So, So, yan. nakakatuwa, Ano di na ba? tayo? Strong. Yung mga ganyan nga, 'di ba, it makes us stronger. Yung mga nagiging challenges natin, dun tayo nakakapag-reflect. And next time, 'di ba, iba na yung response natin dun sa situation. So, ayun. Correct. I-shoutout natin si Miss Mary Jean. Hello po. Hi, Nag-comment siya sa atin Ay, ng hi, Hi, Teacher Miss Joy. Jean. Ayan. Yes. Hello. Si Miss Abuel Sala Ana. Hello Good po. afternoon po. At ito, hindi pa tayo Abwal nagsistart. Salaana. May question si Mami Catherine. Ma'am, babalikan namin yan. Mag-share lang muna si teacher, si Miss Janine ng kanyang slides and ng short talk niya. Okay, yan. Sige. I will start sharing. Ah, kasi baka mamaya makatulong din to dun sa question ni Mami Catherine. Ayan. So, I'll share it. Ayan. So, kanina nga sabi natin, mahirap talaga yung, and I keep saying this also, mahirap talaga yung inclusion, di ba? It looks messy. Lalo na kung titingnan mo siya from a traditional lens, yung kinalakihan natin na dapat lahat ng bata nakaupo, 'di ba? Dapat lahat nakikinig. Tapos meron pa tayong ilalagay dun sa wall natin, 'di ba? Lalagay natin yung poster na eyes are looking, um, quiet feet, quiet mouth, quiet hands, lahat quiet. Kasi yun yung sign na pag 'di ba tiningnan nung principal or nung admin, aba lahat nakikinig, lahat ng students nakikinig. So but then, we are learning more and more na hindi pala yung sign ng learning, 'di ba? Hindi pala siya, ibig sabihin na tahimik lahat is may learning na nangyayari. So, yun yung challenge natin. That's what we keep on challenging. Ayan. Ay, wait lang, disclaimer lang natin na hindi lahat. It doesn't always. Meron sigurong iba na nakaka-absorb sila, pero hindi mo Mm-mm. pwedeng sabihin na 100%. Na again, the absolute Mm-mm. truth, ano, hindi ibig sabihin automatic pag tahimik ay lahat nakaka-absorb. Pwedeng meron, pwedeng merong ilan, Exact. maybe half of it, pero pwede rin na hindi siya agad equal to learning agad. Pag sinabi mong quiet yung classroom at mukhang okay lahat. So, go, ma'am. Yes. Ayan, I like that. Thank you for catching that. Kasi yun nga yung sinabi natin kanina, no? It's not all the time. You have to listen. The key is to listen to your students' needs, 'di ba? Kung kaya naman niyang tumahimik at makinig if that's the style of learning for that child, then, 'di ba? Alam mo na yung expect sa kanya. Kaya niya 'yon. Pero kung siya yung tipo na kailangan niyang tumakbo or gumalaw or he needs to STEM. Yan, yung sa mga learners with disabilities natin, neurodivergent kids, they need that, 'di ba? So, kailangan ibigay natin yung pangangailangan nila. And the key is to listen to their needs and how do you respond to those needs. So yun. Um, thank you for that. Ayan, pag meron kang na-catch, Yeah, usually alam mo naniniwala naman ako. ganyan tayo, Oo. correct. Mega comment Oo. tayo, sisingit tayo. Oo, ayan. Para kasi mas mahirap yung mamaya pa, para Yeah, mahirap balikan. So, ayan. correct. Thank you for that. Ayan. So, ayan, ito lang, mga quick tips. Ito, o sige na nga. Ito kasi yung part lagi na ano kung i-share. Pero, ayan, sino ba si Miss Janine? So, mabilis lang. So, I am a teacher here in the Philippines. So, ngayon, meron akong two kids kasi. So, ayan, sila 5 and 2 years old na ngayon. So, right now, hindi ako fully in the classroom kasi I need to take care of my own children as well. Lalong-lalo na dun sa bunso ko kasi medyo high needs siya ngayon. So, again, yung early intervention, very important. So, I had that personal decision na, okay, sige, I will do this for my child. And at the same time, so that's why from time to time, I will have a play group. Then, so yung bahay namin,
Siguro mamaya pwede ko i-share yung Oh, itsura ng yung bahay namin, nung correct. play space namin. Kung saan namin ginagawa yung playgroup. So age 2 to 4 years old, that's what I do. And then I create progress report by the end of the cycle. Tapos Mhm. dun ko na isa-suggest yung ano ba yung mga interventions na makakatulong dun sa bata. So, ganun, from a teacher's perspective. So yeah, I'm a teacher, and then but before that, nagtrabaho ako sa California as an education specialist. So ibig sabihin yan, SPED teacher for I think mild to moderate, and then moderate to severe. Yun pa yung tawag nila noon. So extensive. So from the least needs to the highest needs. Yun yung tinuruan ko dun sa US. I worked for almost 8 years doon. And then I had an experience here also. So mga 2 years. So mga more or less mga 12 years na akong nagtuturo collectively. And I am an advocate for learners with disabilities. So, itong profession ko na ito, naging ano ko siya, naging sacred siya for me kasi doon ko na mas naunawaan yung mga students na may neurodiverse needs na, hindi pala ibig sabihin na kapag nag-tantrum sila, nag-meltdown sila, ibig sabihin nun, I used to look at it, pinapahirapan ako ng batang to. Pero as you learn about them, nare-realize mo na, oh, okay, kapag pala may ginawa ako na based on research, evidence-based, based on what I think would help the child, maaaring matulungan yung bata at maaring mag-improve siya. So, yun, it wasn't perfect in the beginning, so natututo lang tayo as we learn about, yung population, yung mga bata, yung mga magulang, mas naiintindihan mo sila. Kasi before, kapag may example lang ha, pag may nagsabi na magulang, o kaya yung bata pumasok, hindi nakatulog yung bata. Parang, ano ba yan? Sa isip ko lang ha, ano pa ako, wala pa akong anak nung time na yon. But kaya ayaw patulugin ni mommy yung anak niya sa bahay or something. Maybe they need to give, melatonin. At kung ano-anong iniisip kong isuggest, ganyan. Pero, nung naging mommy na rin ako, doon ko na-realize na, okay, kapag mommy ka, hindi ka lang basta-basta nagme-make ng decision. Marami kasing factors. So, kunwari, yun nga, yun talaga yung condition ng bata. They struggle, autistic children, they struggle with sleep. So, and then, may mga factors din sa decision making ng mommy, maaaring um, nagigrieve din siya dun sa situation. So hindi mo pwede talagang i-judge based on what you're seeing from your perspective. Kailangan maunawaan mo din yung perspective ng parents at ng everyone. So yun lang, hindi ko alam kung na-explain ko ng maayos, pero something like that. Ayun. Mhm. And then lastly, I am an IEP coach. So IEP o Individualized Education Plan, which was yung first topic namin ni Miss Joy dati. Ito yung one of the most important uh, thing sa inclusive education, 'di ba? Pag may napatunayang may educational need or may disability yung bata, they need to have this to ensure na quality yung education na nakukuha ng bata because we all deserve quality education. Ayun. So, ayun, mabilis lang. Ayan, at ito pala yung mga socials ko. Ayan. So, Miss Janine on Facebook, pare-parehas lang naman. Pati sa TikTok, uh, IG, same din. And, okay, bago pala yun. Meron na rin akong YouTube. So, salamat sa 20... Yay! Wala ba tayo yung sound effect? Yay! Ganun. Ayun, may YouTube na rin tayo. Tinuruan ako ni Miss Joy. In-inspire ako ni Miss Joy magka-YouTube. So, for longer contents, like kagaya nito na kailangan we need to dive deeper on a certain topic. So, kailangan i-YouTube na natin yan para mas maraming makanood at mas maraming makaintindi, di ba? On a deeper level. So, yan. Salamat sa 27 followers ko sa YouTube. Thank you po. Ayan. Okay, ayun. So ngayon, ayan, why are we here today? Okay, so
Nandito tayo ngayon dahil, ayan, kagaya nung sinabi ko kanina, lahat ng bata, may diagnosis or wala, they deserve access to quality education. And so ito yung uh, itatry natin gawin, di ba? We are always striving for this, for each child to have access to quality learning. Ayan, so three things yan. Next, because many teachers want help but need simple, doable tools. Okay, so syempre, first step, di ba, awareness, na alam natin na may kulang. But syempre, medyo i-level up natin. So ano kaya yung pwede kong gawin para punan yung kakulangan na ito in my own little way? So ito yung little ways natin to improve, di ba, paunti-unti. And then number three, because inclusion doesn't have to be complicated. So it starts with one step. So again, related dun sa pangalawa, kung may isa ka lang magagawa, di ba, sa Monday, kunwari, from this video that makes sense to you, ayun, pwede mo siyang gawin and see how it helps your child, your students. Ayan. So, ayan, this video offers tools you can use even in big under-resourced classrooms. So, maraming classrooms dito sa atin, nandyan pa lang tayo, di ba? So, uh, hopefully, this will be something useful for you, especially sa mga teachers natin. Kasi hindi Yes. madali talaga yung ginagawa nila. Totoo. At saka ma'am, yun nga, yung if we're going back to the RA 11650, which is yung inclusion nga na law natin, nandun na, nagko-closing na tayo dun sa binigay na time frame on when it should be fully implemented sa buong Pilipinas Mm-mm, eh, di ba? mm-mm. So this really are helpful information how most of the teachers or kumbaga yung mga other professionals that we want to reach out na malamang na-overwhelm nga sila kasi kung isipin mo, di ba, yung dating pamamalakad tapos may bago tapos kailangan na mag-over Mhm. parang mapalitan overall talaga yung how things are the system and how things are being done, 'di ba? So nakaka-overwhelm yun dun sa mga may dati ng sistema na papalitan. So we want to give them parang bite size or yung helpful Mhm. information na alam mo yun, mag slow move na. May mga baby steps na tayong ginagawa towards the proper inclusion na yun nga mai-implement soon na sa buong Pilipinas. Yes, exactly. Kasi nga, yun, yung parang ganito lang yan. Ako, mabilis ako ma-overwhelm kapag marami akong kailangan gawin. Like, for example, kailangan ko maglinis ng kwarto. Hindi ko alam saan magsisimula kung sa toys ba o pagtitiklop ba ako ng mga damit, pagwawalis ba ako. So, minsan kapag ganun kasi yung nangyayari, nagsha-shutdown na ako na, ay, wag na nga lang, wala na lang, manonood na lang ako ng Netflix, ganyan. So, parang ganun din, di ba, in a sense na kapag sobrang dami mong kailangan gawin sa sistema, ay, wag na lang, bakit pa tayo magaganyan, ang Mhm. hirap-hirap. So, one of the things that I learned, is also, kasi nga, ito yung struggle ako dyan, madali ako Mhm. ma-overwhelm. Start daw sa smallest things na pwede mong gawin. Focus on, siguro kung toys, o sige, sa toys muna ako, and then, para hindi siya magmukhang overwhelming. Start True. with one small step. Ayun. Mhm. Ayan. Totoo. Ayan. Okay, so, ayan. Thank you for sharing that, moms. Moms na Mhm. talaga. Okay, ayan. Ah, ewan ko kung kailangan ko pa tong ikwento. Pero Pero sige, okay lang. Yeah, this okay is lang. fine. Yes. Sige. Ayan, brief lang. Brief history, bakit ba nagmamatter ang inclusion? Ayan, so, kasi nga, ayan, brief history of our current school system. Bakit ba ganito yung current school system natin? So, uh, kasi yung idea of classroom dito sa US, dito sa Philippines and sa US, 'di ba? So, sa US, traditional schools were built to be efficient. So, nung Industrial Revolution daw, so during this time, ito yung nagsisimula na magkaroon ng factories, nagsisimula na mag-progress yung economy. Dahil, Mhm. nagkakaroon na tayo ng yan mga pabrika for, clothing, for food, nasimula na i-canned yung mga food natin. So, yun. So, basically, nung na-discover na, okay, so this is the situation right now. We need more people who will work for the
workforce. Kailangan natin ng magtatrabaho, 'di ba? So, yung schools were modeled after factories kasi ipine-prepare sila para magtrabaho dun sa mga pabrika. So, again, how does this look like? Uniform. So pare-parehas kailangan pare-parehas sila ng matututunan, 'di ba? Efficient, mas mabilis, mas marami tayong uh, ano bang tawag dito? Mapoproduce na Yes. products or whatever that is. Mas maganda kasi mas marami tayong kikitain. So, again, it was focused on producing yung trabahador, 'di ba? So that is why yung school system, meron yang standard. So may mga standard tayo, ano yung kailangan matutunan ng bata, same age grouping. So i group sila based on, lahat ng 5, 6 years old magkakasama, 7. So grade levels, yun yung ano niya. Um, excuse me. Kailangan din may bell. So at a certain time, dapat mag-change na tayo ng subject. So yun yung idea nun, 'di ba? Na lahat ng bata pare-parehas ang matututunan kasi pare-parehas lang kayo nang gagawin pagka-graduate nyo. And that is to work in the factory. Ayan. Pero ang downside nito, it's not built for creative thinkers or neurodivergent learners. Kaya kung mapapansin nyo before, kapag may someone na kakaiba, 'di ba? Unfortunately and sadly, hindi na lang sila pinapapasok sa school because the school cannot keep up, 'di ba? Or they don't see the value. So ngayon, ang nangyari, many students struggled or were left behind. So, napag-iwanan sila. Kasi nga, yung model na yon, it's not, friendly dun sa mga creative and neurodiverse learners. And so, uh, yung US and then other countries, they recognize this. Nakita nila na, okay, so parang may kailangan tayong baguhin sa sistema. So as early as the 1970s, US already made reforms dun sa education system nila. That's why, merong idea, merong ano ba yan? ADA, ayan. So lahat ng mga laws na yan na meron sila, it's because they recognize na merong something na mali sa sistema. So, unfortunately, 'di ba, Philippine education system, natutunan natin to nung elementary, yung mga Thomasites, 'di ba? Sila yung nagdala sa atin ng education system. So, it's patterned in the American education system. Pero syempre, naiwan tayo. So sila nag-change na sila for a very, very long time, nag-update na sila. Pero tayo, we are still, implementing something that we inherited, over 100 years ago. So, kumbaga, sobrang outdated na niya. So, kaya naman ngayon, 'di ba, if we can do something to change that, uh, the better. Mas marami tayong gagawa, unti-unti nating mababago yung sistema na matutulungan natin yung mga learners with disabilities and neurodivergent learners natin. Correct. Yung binanggit po kanina, yung idea, yun yung mga law sa US na nag-accommodate ng changes. And they are Mhm. very friendly to neurodiverse learners po. So, may specific na provided accommodations, modifications, and all that. The IEPs, talagang rigorously, kumbaga, mahigpit silang ini-implement yun sa US. So, ang dami ng mga changes. Tapos yun nga, sa kabila nun, dito sa atin, kung mapapansin naman natin, agree naman din talaga. Kumbaga, lagi natin sasabihin, alam naman natin na third world country tayo, di ba? So, medyo matagal, lagi tayong lag behind sa Mm-mm-mm. lahat ng mga changes and updates kumpara dun sa mga ibang bansa na kalapit natin or dun sa mga first world countries, katulad nga po niya ng US, di ba? Australia, New Zealand, yun yung mga first world countries natin na matatawag eh. So tayo po yung medyo, yun nga, outdated or susumikap tayo na magkaroon ng changes. Pero kung mapapansin nyo, ganun pa rin sa atin eh. Pag sinabing traditional school or halimbawa sa public school, mostly talaga yung expectations mo, yun nga, may norm pa din. Yung parang Mm-mm. kailangan lahat sila
tahimik, lahat sila ganito lang ang ginagawa, 'di ba? So yun nga po yung downside nun na yung mga creative thinkers and neurodivergent learners, sila yung nagsa-struggle talaga or sometimes nagle-lead pa siya dun sa bullying. Yun yung medyo Mm. talagang mahirap. Mahirap Yeah. talaga pag nagkakaroon ng incidents ng bullying kasi yung system parang mas friendly or mas na-enable niya. Dahil kumbaga bawal ang kakaiba eh. Kailangan pare-pareho Mm. lang kayo eh. Kailangan same sa lahat or same ng kinikilos or same lang lagi ng output, 'di ba? Ganyan. So yun yung mahirap. Mhm. And I also wanted to add kasi tama yung sinabi mo, Miss Joy. So sa US, even though they all have, all these laws, ganyan, hindi mo pa rin masasabi talaga na perfect siya. So, nung nagtuturo ako doon, marami pa rin talagang problema. Marami pa rin, and it's similar, 'di ba? Kulang sa SNED teachers, the same. Uh, Marami ring students. Parehas lang halos. Pero ang nagkakaiba kasi, the way they implement the laws, mas ano sila talaga, mas strict. So, Mhm. kahit papano, 'di ba, yung mga batang, yung learners natin, with may disabilities or neurodivergent learners natin, kahit papano may pag-asa sila kasi nabibigyan talaga sila ng suporta. Uh, so yun, again, kaya hindi perfection talaga ang ating goal, 'di ba? Progress kahit pakonti-konti lang. Mhm. And ayan, so one of the things na very important na matutunan natin with regards to, inclusion o kung paano ba natin matutulungan yung creative and neurodivergent thinkers natin, ay sa pamamagitan nito. So, accommodations. And bago yan, ano ba? Nakikita mo ba yung book? Yeah. Yes. Kahit nasa maliit lang ako. Yes. Kita naman. Okay. Ayan. So, kanina pinag-usapan natin, di ba kanina, na, yan, binigay ni Sir Al sa akin to kanina dun sa fun Shoutout run. natin sila, Teacher Kim and Sir Al. Yes! Hello. Ayan. Sir So, sinulat Ana. to nung mga hinahanga nating guro sa community. Yan, si Teacher Ana, si Teacher Kim, tsaka syempre si Sir Al. Ayan. So, binigay niya sa akin to. And habang nga, sabi ko, alam ko mag-uusap kami magla-live tayo ngayon, Miss Joy. Ganyan. So, nagpaalam ako sa kanya, Sir, pwede ba gamitin ko yung book mo as a reference? Kasi ito yung pag-uusapan namin ngayon. So, ayan. So, alam ko Plug na yung page. natin. Oo, Yes. ayan. Ayan, inclusive education made easy. Ayan. So, ang ganda niya, mabango. Yun pala yung unang ano eh. Syempre, hindi ko pa siya nababasa ng buo kasi kaninang umaga lang. Ayan. So, ayan, ang ganda. Hardcover, tapos maganda rin yung ano niya, Quality ng yung paper. quality. Oo, quality ng Yeah. paper. Ayan. Tapos, madaling, hindi ka ma-overwhelm. Yun naman yung goal, di ba? So, pag-uusapan natin, ano ba yung support na pwede nating maibigay dun sa mga students natin, na kailangan ng, extra, they need more, na hindi natin pwede silang i-one size fits all, 'di ba? So, kailangan nila ng extra help. Ano ba yung ibig sabihin ng accommodations? Kasi ito yung palagi itong lalabas, itong word na to, accommodations. Sa layman's term, accommodations means support. Pero meron pa tayong pwedeng idagdag, from a perspective of a teacher. So, page 69, ayan. Ayan, so ayan ay, hindi makita. Nagbo-blur siya actually. Nag, Nagba-blur. ah. Ayan, so anyway, babasahin ko na lang. So, ano Sige. ba yung accommodations? Ayan, so, accommodations, may mic pala. Yan. Accommodations are additions, provisions, adjustments, and supports to how a student is expected to access the curriculum. So, maa-access pa rin nila yung curriculum. Pero, meron kang kailangang gawin para ma-access nila yon. So, access meaning, mamaya ipapakita ko yung example. Tapusin ko lang tong definition pala. Okay? They are typically used to help students participate in school efficiently and effectively. So, there are no changes made to the curriculum or learning objectives. So, kung ano yung nasa standard, kung ano yung kailangan nilang matutunan dun sa curriculum, same lang din. So, if a child needs to learn about
letter sounds, kunwari, uh, isang kindergarten, they need to learn about letter sounds. Letter sounds din, yung kailangan matutunan nung bata na uh, neurodivergent, 'di ba? So, I will show you, paano ba? Pakita ko na ba? Sige. Nagtanong, nagtanong. Okay, so kunwari, example ha. Uh, for example, letter sounds nga. Tinuturo mo yung sound na r. Kunwari, r. Pero yung bata, Miss Joy, meron ka na bang na-encounter na ganito na student mo na hirap silang bigkasin yung r sound? Itong sound na to. Sinabi mo pa, wait lang pero bilang ipapasok natin agad yung speech perspective natin, speech therapy, mataas yan, ma'am. Para sa isa, dahil late Oo, oo, oo. developing sound po ang R. So, pwede sana B or M. Pero kasi ito po yung isa ha. 'Di ba? Ini-expect natin sila na alam na nila agad yung lahat ng letters and letter sounds Mm-mm. regardless. Pero kung bibigyan po natin ng perspective yan sa development at sa speech and language development, late developing sound po ang R. So, kumbaga, given na agad na magsastruggle ang isang kindergarten kasi ang late developing sounds ay ini-expect pa at the age of 6 to 8, typically nagde-develop sila, kaya nga po late developing sounds. Kasama po niya ng ang L, R, yung mga sounds na yan, yung mga sa dulo po sila. So, imagine po kung yung bata, ini-expect na natin that they perform or they access to it at a younger age, di parang given na agad na hindi po siya fit dun sa developmental skills nila. Pero ma'am, na isingit ko lang yon bilang yung napili mo ay mahirap talagang sa... I know, pinili ko talaga kasi mahirap. Ayan, pero ayan, tama. 'Di ba it's so important na nag-uusap tayo about this. Kasi from a school's perspective, kunwari, 'di ba, letter sounds, maybe kinder, first grade, they know all the letter sounds na, 'di ba? Kunwari, yun yung standard, 'di ba? Pero ikaw, from clinical view, Yeah. developmentally, 'di ba, hindi pa pala Mhm. siya, you know, Yung talagang typical development, it starts at a late developing sound. So 6 to 8 pa po sila. Some would have access, pero kumbaga hindi po mali kung ang isang 5-year-old child ay nagsistruggle sa R. Hindi po siya mali. Nasa norm pa po siya. Kumbaga mm. expected mo 'yan kasi late developing sound nga po siya. Sige, ma'am. Mhm. Ayan, okay. So, yeah, that's good to know. Kaya nga, yeah, it's important to collaborate also. And for us teachers to know na, okay, so typical pa rin pala na hindi nila perfect yung sounds, let's say, Correct. 'di ba? But for example, you want, and with that, kahit yung sinabi ni Miss Joy, applicable pa rin to kasi mame-measure mo pa rin kung kaya na ba niya or alam na ba niya yung sound na yon. Not Correct. necessarily they can produce the sound. So for Mhm. example, okay, sound, for example. Uh, Typically, we will ask, what sound does this make? Kunwari. And then i-expect natin yung bata na sumagot na di ba? And pag hindi niya nagawa yon, hindi niya kaya. So, X, hindi Mhm. niya na-meet yung standard. But Mhm. actually, there is another way to know if they know the sound of di ba? What you can do is have two letters, for example. Example lang to ha. You can have different ways to do this. But I will show, yan. Ayan, kunwari, Kita. ayan, kita? Mhm. Ayan. Ayan, so Mhm. I will show two cards. Ganito na lang. I can ask the child, kung gusto ko talagang malaman kung alam niya yung r sound, di ba? I can ask, show me r, Mhm. di ba? And the child can just point to it or, take the card, or Correct. you can have a worksheet and have them circle the r sound Correct. or something Yeah. like that. Parang may Oo. alternative ways talaga. Yes. So, 'di ba, kitang-kita po dun sa example ni Mams na yun pa rin. The child is still being asked and kumbaga, nami-meet mo yung curriculum na kahit neurodivergent siya, she has to show understanding kung meron na sa kanya, present na ba, naiintindihan na niya or na-access na niya yung letter sound. Pero, ayun yung adjustment na ginawa. Instead of
parang one way lang na kailangan masabi mo to para masabi ko na Mm. meron ka ng awareness ng letter sounds. Pwede kang magbigay ng ibang mga adjustments, ng mga support na matitest mo pa rin yung skill na hinahanap mo, pero may ibang ways. Kasi halimbawa, kung sa isang neurotypical, kaya niya agad, oh, can you say this sound? Tapos sasabihin niya agad, rr, edi check ka na nga agad, alam mo na agad. Mhm. Pero what if a neurodivergent child is unable to say that, pero alam niya? So yung binigay na example ni Ma'am, very clear, you're providing a support na makikita mo pa rin yung same skill na tina-target mo, pero ibang paraan. May ginawa kang ibang option to test that or to learn kung meron na ba yung child or wala. Di ba, Ma'am? Mhm. Yes, thank you for explaining it na mas simple, 'di ba? Yan. So tama. Tama. So, kasi merong mga iba't ibang ways how you can adjust. So, pwedeng sa setting. So, let's say, yung bata, oh, letter sounds pa rin, kunwari. Letter sounds. And then, pero may isang bata na uh, tumatayo. Kunwari, tumatayo siya palagi, ganyan. Ituturo mo pa rin yung letter sounds. Pero 'di ba, kailangan bang umupo nung bata para maituro mo yung letter sound? So, ask that question. Or is it necessary na nakaupo siya para ituro ko tong lesson na to o para ma-deliver ko yung lesson na to? That's just simplified, ano? So, tatanungin mo yung sarili mo. But meron pa ring ibang factor. Syempre, pag pinatayo ko yung bata, baka makadistract siya sa ibang bata. So, marami kang dapat i-consider and questions to ask. But, ikaw ang teacher, so you will know the answer. You are in the best position to answer that question. So, yan. Setting, you can change the setting. Ano yung pwede mong baguhin dun sa environment. Mamaya, marami tayong examples. Ah, Timing and schedule. So, ano bang kailangan mong baguhin sa schedule ng bata para mas ma-deliver, ma-access niya yung learning. Presentation. So, kanina, yun yung in-example natin kanina, yung pagpe-present natin ng mga, cards or, um, yeah, yung presentation could also be, for example, malabo yung mata ng bata, 'di ba? Mhm. How will you present your material? So, syempre, kailangan large prints. Yan. So, i-consider mo, yun nga, papakinggan natin ano ba yung kailangan ng bata. Ah, ano siya, yun nga, mahina yung mata niya, 'di ba? So obviously Mhm. kailangan niya ng mas malaking letters, ganyan. Mhm. Testing, ayun, yun din yung kanina, more of testing actually siya kasi tinatanong natin ano yung which one makes the sound, 'di ba? So yun, binabago natin yung way na mini-measure natin yung kanyang knowledge, yung skills ng bata. So ayun, yun, lahat yun nandito, nandito sa book na to. So, yeah, I like to use this, I will use this as a reference, di ba? Parang, pag meron kang on top of your head, parang, paano ko ba mas magiging gagawing, sorry, ang daming, gagawing inclusive yung classroom ko. For example, yun nga, accommodation. So, use it as a reference kasi madali siyang maintindihan. Yun. But we will discuss more dito sa next slide. So, more on picture examples naman siya. So, ayun, Miss Joy, okay pa ba tayo? Yeah, Okay okay, naman. okay. We're good. Okay, okay. Yeah, ang ganda lang nitong yun nga, yung slide mo, very easy to follow siya, ma'am. So, yung yun nga po, accommodations. Parang may post na ganito recently si Sir Al, yung parang nagbigay siya ng example ng special treatment. Tapos nag-comment ako doon, sabi ko, pak na pak yung, yung binigay niyang example. Kasi some would treat, yun nga, think of it as, naku, binibigyan niyo sila ng special treatment. And when actually, yun nga po, yung palaging pinopost ni Miss Janine na, equality versus ano yung isa? Equity ba? Equity, oo. Yeah, 'di ba na Equality. oo, yung equality kasi is pare-pareho lang ng same manner of support. But the equity is ina-adjust mo depende dun sa situation ng child and dun sa needs niya. So yun yung difference nung pag-intindi ng accommodations at special treatment. Hindi siya special treatment pero pino-provide mo kasi nakikita mo na may added need siya. So pino-provide Mm-mm. mo yung added support para same, kumbaga nile-level mo yung field para sa kanilang lahat. Kasi nga iba-iba sila ng needs. All right, next page, Momsh. Ang galing. Ayan. Thank you. Yan. Tama, yan.
Thank you for explaining that. Yeah, favorite ko talaga 'yun as a representation, 'di ba? Kung paano natin sinusuportahan yung mga students natin. 'Yan. Kasi hindi tayo lahat pare-parehas tayo ng ah, pinagmulan, 'di ba? Ng starting point. 'Yon. So, Mhm. 'yan. Thank you for explaining that. Ayan. So ito naman more visual examples. Tas visual supports pala yung next. Ayan. So, visual supports. Ito, ah, mga accommodations na pwede mong gawin sa classroom mo. So, if you have a big class, yan, maybe you can try this out. So, visual supports, ito yung mga pictures or minsan objects din or written cues that help children, yung mga students natin, lalo na yung yung mga autistic learners natin, yan, to understand information, follow routines, and communicate better. So, isa to sa favorite ko kasi isa to sa evidence-based practice talaga for autism. So, ibig sabihin, proven na to. Marami ng research nagsasabi na effective talaga ito. And not just for dun sa mga autistic learners natin, but even even I benefit from this. So, lahat talaga ng students magbe-benefit dito. So, ito yung mga examples niya. So, if you have children or students na madaling ma-overwhelm sa schedule o kaya hirap silang mag-transition or mag-adjust, minsan nagkakaroon ng meltdown or nagtatantrum sila, this is something that you can do in your class. So, pag, maglagay ka lang ng mga pictures na kung ano yung expectations dun sa schedule mo for the day, it helps them process yung information and makes uh, yung routine mo is more predictable. Kasi makikita nila na, okay, yun pala yung gagawin namin today. So, ayan, lesson or mawawala totally yung mga tantrums, meltdowns, or difficulty in transitions. Ayan. Kasi yung mga abstract, 'di ba? Binibigyan mo siya ng parang representation, binibigyan mo siya ng association to pictures o kaya objects. Ginagawa mo siyang mas ano ba yung tangible? Tangible. Oo, Tangible, yung kumbaga yung nakikita and concrete. Yun kasi yung opposite ng ayun, yun. abstract concept eh. Ayun. Pag abstract concept po, mataas po yung nire-require sa atin na language and processing and yung cognitive load, mataas po yun. So pag ginagawa mo siyang concrete, katulad nga po nitong mga pictures, mas very helpful sa kanila kasi nalilesen yung load or yung dinidemand sa system nila. Aside from that, i-add lang natin na yung visuals po kasi nagte-take away din siya ng load sa memory kasi may picture present. Yun po yung kaibahan ng auditory tsaka ng visual. Kasi yung auditory, words are just being said. Tapos, pag natapos na yun, iyon na, gagana na kailangan yung memory mo. Wala ka, saan mo hahagilapin yung sila. Kaya 'di ba, kaya common po yun sa mga kids natin that when they're given verbal instructions or yun nga, ang mga utos or steps, nahihirapan sila. Kasi right after mong sabihin yung step, kapag sinabi mo lang, wala na agad yun. Nasa na Mapawala agad na. yun, 'di ba? Yes. Pero kung meron kang visual support, there's something na maghi-help na mag-prompt sa mind nila, ano yung susunod, ano yung next ko. Yun po yung malaking kaibahan ng visual at ng auditory. Yung lasting na provided visual information sa'yo kung ano yung susunod. Kaya sobrang totoo yung sinabi ni Miss Janine, very effective talaga tong visual supports po. Ayan. Ang ganda naman ng perspective pag speech. Ang ganda. I love it. Ayan. 'Di ba parang same yung explanation natin pero magkaiba ng 'di ba? Parang Yes. magkaiba tayo ng words na Yes. ginamit or pagkaka-explain Correct. To natin. further Pero explain same. it. Oo, Yeah. galing lang. Ayan. So, ayun nga, words, spoken words, they disappear. It makes them na stay. It makes them stay, 'di ba? So, and may nabasa nga ako, interestingly, yung brains daw natin, how it functions, mas inaano niya mas preferred niya yung hindi na siya masyadong mag-iisip. Parang ganun, hindi, yung, ah,
I know what you're Gets trying to say. mo? Kasi yung brain po Ganon? natin, yeah, it's a neuroscience based din kasi talaga. Mm-mm. Na yung brain po natin, it's always meant to make things efficient for us. So kung Yun. ano po talaga Yun, yung yun, yun. pinakamadaling routine, yun yung matik na gagawin ng mga ano natin, ng mga brain cells natin. Kaya din po, example, 'di ba? Kaya may kasabihan na what you don't practice, you lose. Kasi kapag hindi na yung ginagamit, kumbaga kung hindi po dinadaanan ng brain cells natin yung pathway na yan para gawin yung isang bagay, i-chop-chop na yan, matik na yun sa brain. Hindi nag-iisip ang brain na ikikip ko ba to or hindi. Basta hindi mo siya pinapractice, hindi mo siya ginagamit, i-chop niya yan. Kasi nga po yung brain natin, it's built to make us effective. Efficient dapat yung yung ginagawa niya. So kung ano man po, hindi wala siyang sentiments. Hindi yung mahalaga ba to, memorable, walang Mm-mm. ganon. Ang tanong is, napapractice ba siya? Ginagamit ba siya? Gano'n ka-often ginagamit or ginagawa? Pag hindi, icha-chop-chop na yan. Mm-mm. Naglo-lose yung Mm-mm. connections kapag hindi siya napapractice. So, yun din po yung, kaya sinasabi ni Miss Janine, yung better way to explain it. Kapag hindi mo nga kasi ginagamit or pinapractice, macha-chop-chop yan sa brain natin. Mawawala talaga siya. Mm. Ayan, ganda. Thank you, Miss Joy. Ayan. So, yeah, this is one of the things, other strategies you can use, maybe real pictures, 'di ba? May ibang bata True. kasi yung actual pictures, kunwari circle time, yung actual circle time picturean mo tapos i-print mo, tapos ilagay mo siya dito to represent circle time kasi mas relevant siya dun sa, Correct. dun sa situation. So, ayan, o kaya kapag magbabago yung teacher, kunwari math teacher, from science teacher, magkakaroon ka ng math teacher na susunod. Yung picture ni teachers, pwede mo ilagay doon, di ba? Okay, yung susunod pala si Miss Joy na pala yung teacher namin. So, ayun, it prepares them for what's next, no? Correct. Ayan. Um, ito din, meron din mini circle time. So, it's the same, same din yung function niya. Pero, I usually do mini schedule, sorry. Kapag I am teaching more structured na uh, routine. So, kunwari, because I teach 2 to 4 years old or 2 to 5 years old, uh, yung circle time is structured yun sa kanila. At kapag ang bata sanay sila sa less structured, kunwari play, di ba, wala naman tayong masyadong demands during play because Kahit favorite ano nila yung lang, play. anything goes. Anything goes, 'di ba? So ngayon, unti-unti ituturo ko na parang okay, to prepare them for school o kaya uh, yun, parang ganon. To prepare them, I want to teach them na meron din tayong times na structured din tayo. Meron din tayong expectation. So, ayan. So, this shows them the expectation for that schedule. So, 1, 2, 3. So, I will say, we have 3 things for today. So, una, we will sing hello. So, ayan. So, with this also, I started with the most fun, something na ma-enjoy nila and they will naturally come to circle. So, yun din kasama sa strategy yun na umpisahan mo dun sa interesado talaga sila. Kasi ang goal ko naman is for them to learn the concept of shared activity na, yung gano'n na we can come together and then we can sing, ganyan. So, uh, ngayon, nakuha ko na sila, nasa circle na sila at nakaupo. Gusto ko ma-expose sila sa books, kunwari. So, okay, hello song is all done. So, tatanggalin ko na tong picture na to para mawala na sa isip nila. Okay, para ano na, para alam na nila na it's all done, wala na. So, next, we go to read a book. So, ngayon, magbabasa kami ng book. And for this one, syempre, may mga kids hindi pa sila sanay sa na binabasahan sila ng books or kasi mas complex yung expectations kapag nagre-read ng book, 'di ba? So, for this one, maaring maiksing book lang tapos I will, show them um I will sing actually kasi nga pag ganong age gusto nila yung kumakanta ka, animated ka. So I will sing lagi favorite example ko, brown bear, yun. But I will show them na, okay, ganito magbasa ng book. We open the book, and then we turn the page. So, habang kumakanta ako, they will see yung, kung paano ba yung read a book, di ba? Para alam nila na, okay, this is a new concept for me, pero it looks fun. Ayan.
Okay. Ayan. So after mag-read ng book, I will take it away and then I will end it with a fun activity again. Para lang, we end it well yung activity para yun yung ma-remember nila dun sa schedule na yon na masaya pala tong activity na to. Uh, Ayan. So that's another example of a visual support. Ayan. Next, ito naman first then. Again, a visual representation. I use this kapag yung bata, I want to teach a skill doon sa bata, pero maraming resistance o ayaw niya talaga. Pagka pinasulat ko siya or ano ba yung mga hindi nila favorite? Ayan, kunwari, papasulatin ko or papakolorin ko yung bata. Ayaw na ayaw talaga niya yun at nagwawala talaga siya pagka yun yung activity. So, by showing this, by using a first then card, you show them that, okay, we can start doing this. Siguro, mga sometimes I will start depende sa bata pero maybe 1 minute of doodling or scribbling. Ayan. Oh, okay, you're coloring. Kunwari, you're coloring. Good job, coloring. Ganyan. 1 minute pag alam ko na papaiyak na or patapos na yung tolerance niya doon. Oh, okay, all done. Ayan, all done coloring. Ayan. And then we move on to the next, which is yung gusto niyang gawin, which is play or anything na gusto niyang gawin. So that teaches them na okay, natatapos pala yung activity. So, hindi ko forever gagawin tong ano na to, parang hated activity ko. So, yeah, that teaches them, that first we do this and then we do this. So, ikaw, Miss Joy, may ibang way ka ba na Um, ginagamit mo yung first then card? Yan, sobrang helpful niyan kasi actually, ma'am, mas mababang demand yan if it comes to, katulad nung circle time mo, three-step na kasi yan eh. Yung first Mm-mm-mm-mm. then, actually, it's a good practice for sequencing talaga kasi dalawa lang muna. Pinapakita mo lang yung natural flow of events na after this, may susunod. Maganda rin po yan, nagagamit din po yan effectively for showing cause and effect relations. After this, ito yung susunod. Yan yung mga basic or yung mga mas kumbaga, initial ways para ma-teach natin sila ng higher cause and effect skills. Tapos yun nga, yung sequencing po, yan, sobrang ganda yan. Tapos nakakatulong talaga sila to lessen the anxiety. Yung sinabi nga po ni Ma'am na alam niya na after nito, ito yung susunod na activity. So, nalilesen yung uncertainty. Di ba? Marami sa kanila yung nagkakaroon ng anxiety kasi gaano katagal pa to or ano na yung susunod, yung ganyan. So, na yan nagiging again, from abstract, we bring them down to something concrete, something tangible na alam niya na after nito, ito yung e-expect ko. Kasi marami nga po sa kanila yung nahihirapan sa nagiging anxious sila. Ano yung kasunod? Kasi nga uncertain. Pero pag nilagyan mo kasi ng ganyan, nawawala, nalilesen po. Mhm, ayan. And may question si uh, Teacher Eloise. Ayan. Does this works or applicable as well to awesome kids age range from 8 years and above? Yung actually iniipon ko yung mga questions Ay, okay. pinipicturean ko siya actually Sorry. pero maganda Oh. naman na tinanong niya yan kung effective ba siya. Ako, if I will answer that lang muna kasi nga related siya dito, ang masasabi ko Mm-mm-mm. ay depending din po talaga dun sa level po nung child. Kung nandun po sila sa level na nakikita nyong nagsa-struggle nga po sila dun sa mga transition, sa mga schedule, that may work kasi kumbaga binibigyan nga po natin sila ng clear picture of what happens next. Pwede po kasi na isang 8-year-old na awesome kid po ay nagsa-struggle din dun sa uncertainty of things. Ngayon, pag Mhm. binigyan mo sila Mhm. ng schedule, ng mga gantong visuals, it lessen po yung anxiety nila sa kung anong susunod. Kasi nga, ini-explain na ito yung mga susunod na mangyayari. Ayun po. Yes, ayan. Same naman tayo ng answer. Oo. Yan. Babalikan po namin yung Okay. ibang Oo, questions ha, oo. kasi may mga iniipon ko po sila actually. Sige po. Okay, ayan. Ay, wait Okay, lang. sige. Sorry ah. Kasi nagtanong si Mami Marisa. Yes po, recorded po ito. You can check back or replay po tong episode na to sa YouTube channels ni Miss Janine tsaka sa akin po. I-upload po namin siya. Alright, go ma'am. Yes. Ayan, okay. Ayan, tas ito din, if you are, syempre, ano, self-regulation is also
something na kailangan nating i-address, 'di ba, sa classroom. Kasi kapag ang bata, ano ba yung self-regulation? Kapag ang bata ay hindi ready matuto. So kunwari umiiyak siya, uh, nagsiscream, nagwawala, or talagang dysregulated siya. Uh, Hindi siya matututo, hindi siya ready for learning. So we need to also teach self-regulation. And one way to teach this is by using visual supports, by having this, uh, siguro i-post mo dun sa malapit dun sa bata na nagsa-struggle doon sa area na yon, di ba? Para madali niyang makita. So, ayan, for example, kapag yung bata meron siyang struggling siya na i-express kapag galit siya. Kunwari, let's say, nagtuthrow siya ng toy o kaya, nahihit niya yung peers niya, although not intentionally, pero yun yung mga nagagawa niya when he is mad. So, ito yung pwede niyang gawin. So, teach them how to use, when I feel mad, I can move my body safely. So, ito yung pwede kong gawin. And kasi clear dun sa picture, 'di ba? Clear yung kailangan gawin ng bata. So again, hindi mo lang sasabihin na breathe in, breathe out. So kailangan dun sa level ng bata, maintindihan niya yung pictures na pinapakita mo sa kanya. Ayan, so I move my body safely, stomp feet, ano ba yan? Squeeze a ball or squeeze a toy, jump, push wall. So yung mga acceptable ways to express anger in the classroom, pwede mong ilagay dyan. Tapos yun nga, breathe in, or if you have younger students, smell the flowers, blow the candles. Sobrang helpful nun sa akin pagka mga bata yung tinuturuan ko kasi it's concrete nga, konkreto, mas madali i-picture or gayahin. And then I tell a grown up. So, this is helpful, lalo na if you have older kids nga, tapos ito yung struggle nila, 'di ba? Self-regulation. This will help them, develop that skill on their own. Again, this is just one way, pero this has been really helpful for me so far also. Ayan. So, that is, ay, may isa pa pala. Ayan, ayan. Ito, ayan, Miss Joy, ayan. Ito Yes. natutunan ko to sa speech therapist actually, nung nasa US ako, yung paggamit ng communication board. Ayan, Correct. lalong-lalo na kasi noon I teach self-contained that time. Ito yung extensive support needs. So, usually yung mga bata, non-speaking sila. So, kailangan nila ng other ways to communicate. So, ito yung, ang tawag namin dito is core communication board. So, yung speech therapist nilagay niya yung mga salita na ginagamit across all setting. So, kunwari, ito, pwede mong gamitin during playtime. So, even if you are in a general education classroom, this can also empower your students na hindi kayang express yung sarili nila on their own. So, ayan, so nandyan yung mga words like I want, more, like, not, na ibig sabihin, pwede nilang gamitin to during playtime. Pero applicable din siya kunwari during ano man tawag nila doon? Snack Recess. time. Mhm. Recess, snack time. So maraming across all settings. So maraming places and time Paggagamitan. na Yes, na paggagamitan. paggagamitan. Yep. Ayan, oo. Isang print lang 'yan, 'di ba? Isang print lang 'yan pero marami na siyang gamit. Ayan. Ikaw ba, Miss Joy, paano mo ba ano yung experience mo, or how would So, you recommend? yeah. Ito yung actually very effective tong AAC, no, para sa mga gustong mag-start to lessen the pressure talaga tsaka sa demand. So, pag nagpiprint or nagpo-provide ka ng mga ganyan, kasi sometimes nangyayari din po yan even for speaking or yung mga kids na may mga words naman at kaya. Kasi sometimes po talaga, meron na, sasabi naman niya, naniname naman niya, nalilabel niya, pero may certain situation that it doesn't come as easy as others. Yun po yung lagi ko sinasabi. Yung ability to
pick up and pull out a word or something that they're able to say at a different time, pwedeng may ibang situation na hindi agad ganun nagfa-fire up sa brain or hindi agad ganun kabilis yung response ng system nila. So, sobrang helpful po ng mga AAC or ito, or kasama po yan sa AAC or augmentative alternative communication system. Kasi nagpo-provide siya ng very handy, very easy to point out lang kung ano po yung gusto nila. So, ganun po, no, nangyayari po yun na even if some kids may mga words sila, hindi pare-pareho ng time or ng bilis ng response yung system nila pag kailangan nila. Sometimes, the more na mas anxious sila, mas lalong hindi nila mahagilap yung word for it. So, baka minsan magtataka yung mga parents or teachers, no, na naririnig ko naman siya, nag-request naman siya to go to the toilet or other things that they na-hear naman nila sa ibang pagkakataon, pero may times hindi. So, pwede pong depende talaga dun sa situation, tsaka dun sa system na, kumbaga, kung dysregulated sila, mas mahirap makapagsalita, tsaka Mm. makapag-recall ng word, di ba? Pero if you have this, it lessens the load na kasi they can just point it out if they need a break, if they need help, di ba? So, less na ipo-point na lang nila na ganun. Yun, Ang ma'am. ganda, ang ganda naman. Wala, nakakatuwa. Nakakatuwa kasi nga, ito yun eh, 'di ba? When we do IEP, when we plan about how to give learning or access to the child's learning, nagko-collaborate tayo. So ito yun, ito yun. Ito po yung tinatawag nating collaboration between professionals. Ayan. At pagka ganyan, 'di ba, mas effective yung ating nagiging delivery ng instruction Correct. doon sa bata. Ayan. Ah, okay, so next naman, ayan. Ay, nauna na yung upuan. Ayan. But anyway, sige na. Ay, nauna eh. Okay Okay lang, sige lang. na nga. Ilabas mo lahat, tapos isa-isa na lang nating i-discuss. Okay. Oo, sige, inilabas na natin lahat yan. So, accommodation, ayan, ito naman kasi sa general education or regular education setting, ito yung nakaka-help, no? Kasi ito yung palaging struggle ng mga bata. Mostly younger kids, I think even in elementary, basic elementary, ito rin yung ano nila, even actually across all grade levels. Ayan. Correct. So Agree. oo. So ito yung accommodation or support, 'di ba? Na pwede nating ibigay doon sa mga bata na tingin mo tayo ng tayo, 'di ba? Or tumatakbo, kahit di naman dapat tumakbo, tumatakbo sila around the classroom, ayan, and nagiging distraction na nga sila sa ibang kaklase nila. And this is what I always say, 'di ba? Kasi nga we want to give access to learning doon sa mga neurodiverse learners natin. Pero syempre dapat balanse palagi. We always consider din yung learning ng ibang bata. So kaya yun, nalulungkot ako kapag sinasabi nila na yung inclusion daw is ganito, paano naman daw yung ibang bata, nakaka-distract na. 'Di ba, hindi naman yun ang sinasabi natin. Ang sinasabi natin, we give opportunity. And kung ito naman ay appropriate, 'di ba, at lahat ng bata ay natututo, it does not, ang tawag nila, impede or nakakasagabal sa learning niya or sa learning ng iba. Dapat, 'di ba, okay lang. Dapat Pwede may siya, pwede access. siya. Oo, Correct. may access siya. Correct. Dapat Ayun. may opportunity for that. Correct. I-discuss Mm. ba natin isa-isa to or picture siya for everything? Yeah, picture for everything actually. Okay. So Opo. Sige, ikaw yan. muna, ma'am. Okay, ito lang yung ano niya, yung definition niya. So flexible seating plus movement. Actually, dalawa to, pinag-isa ko na lang. Let students choose how and where they learn best. Kung nakatayo, 'di ba? Okay lang dapat. Lalo kung di naman sagabal sa iba, sitting on a wobble stool. Well, kung may available na, yung mga gumaganyan-ganyan na upuan yan. Correct. Um, Or taking short movement breaks kung gusto mo buong klase. May nakita akong comment kanina, kapag daw nakikita niya na yung mga bata niya parang uneasy na, or nakikita mo na yung signs, 'di ba, as a teacher, na parang ano na, mukhang hindi na okay yung mga bata na tumanggap ng panibagong information, panibagong learning. So the teacher does a movement break para sa buong klase. So yun, pwedeng pwedeng gawin iyon. Ayan. Correct. Yes, ma'am.
Yun nga, yung pinapaliwanag natin na if you think about it, this is so far from the traditional schooling that we're expecting. Kasi nga, yun nga, yung uniformity and you expect everyone to just be seated all throughout subjects, dire-diretso ng for long hours, di ba? So, ang hirap nun sa isang neurodivergent learner natin. Pero, ang ganda nga rin ng paliwanag kasi minsan parang nagiging pilosopo nga pag nag-point ka na ganyan so nakaka-distract yung iba. Pero yung highlight po na sinabi ni Miss Janine is yung balance. Yung balance na nagpo-provide ka ng opportunity for everyone. Ako ang naiisip ko dyan on top of my head is, katulad yan, may corner ka. May corner ka for a student. If a student needs to stand up and make movement, pwede naman siyang habang nagka-class, diretso pa rin. Pero that student has learned na pag kailangan niyang tumayo, punta siya dun sa corner kung saan he can, yun nga, make some, you know, listen standing or do some stretching, pero nakikinig pa rin siya, 'di ba? So Mm-mm. ito po yung naiisip ko na paano may organization or may order pa rin sa classroom, pero nagpo-provide ka ng flexible seating or movement opportunities dun sa iba. Pati yung kapag stand, kasi they would know that nagkakaroon, yun yung gusto natin na nakakatulong din sa self-regulation and sa self-awareness nila. If they know that they need a break, makakatulong kung tumayo muna sila or mag-movement breaks nga po. Or even tong chair na to, if you notice, meron po siyang red na parang ano. Kasi some kids, kapag gumagalaw ang paa, nakakatulong po na mag-self-regulate or mas makafocus. May ganun po talaga. As long as hindi noisy and hindi nakakabother sa iba, why not? If it's something na makakatulong sa kanya. So may mga ganyan, iba-iba pong mga um, iba-iba pong nakakatulong para mag-focus ang isang bata for longer period of hours kasi ang hirap talaga nun. So may mga Mm-mm. movements, kaya rin po yung mga fidgets are very helpful, lalo na po yung quiet type of fidgets kasi may mga bata na their hands need to be moving for them to be able to focus. So kung hindi naman po disruptive yung fidget, wala rin pong problema dun. Mm. Mm, Yun, ma'am. tama. At saka, naalala mo, ma'am, yung ano, alam mo, ewan ko kung ginagawa, pero yung kumukuyakoy. Alam mo yung Yes, kuyakoy, yun, di ba, correct. parang dati, oy, tigil mo yan, ganyan. Pero, Mhm. di ba, sometimes, it might be helpful for some kids. And, yun, wala Correct. kang ibang dapat bilhin or, di ba, Mhm. walang extra tool for that. Yun lang, mismong, let them Nagmo shake it. If, Correct. Para mm, siyang movement break din kasi you're adding mm. that. And yun nga po yung kailangan nating maintindihan. Wait lang. I-shoutout mo natin si Teacher Kim. Teacher Kim, hi! Thank you for joining Hi, Teacher us. Kim! Hello. So yun nga yung sinasabi natin na nagpo-provide tayo ng opportunities for every person to help them regulate. Kasi may ganun talaga eh. Some people know na they need movement or they need something to help them focus better or to help them with a task na ginagawa nila. Okay, ma'am. Ayan. Ah, ayun, I think na-discuss na ba natin? Na-discuss naman natin lahat. Tama. Okay, ayan. So I think tatlo lang to eh. Yung last, and then maybe we can answer yung Questions. if they have questions. Ayan. And I think ito din pinag-usapan na natin kanina, 'di ba? Yung alternate response options. So ibig sabihin, we will help students to show what they know in different ways. So kagaya kanina nga yung pinakita natin yung letters, 'di ba? Let's say which one makes the b sound, for example, 'di ba? Instead of asking them to explicitly or ano ba, nasabihin mismo, bigkasin mismo yung b. Pero yung bata merong speech delay or well, actually yun nga sabi ni Miss Joy ano pa developmentally appropriate pa dun sa sound pala, no? Pag Yeah. itong sound ba na to? Ay, ang B ay madali. So, ang mga first po na di-develop po ay ang mga bilabial sounds natin. So, yung p, b, tsaka kasi ginagamit ang lips. So, kung mapapansin nyo, mama, ma, ba, 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 pa, 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 yan, tatata, yan yung mga ano, kasi mga front sounds po sila. Sila po yung pinakamadaling ma-develop. So, yun din, meron, kung halimbawang sa reading, may version din po yan sa reading and even sa writing, kung ano yung mga mas madaling aralin muna sa pagsusulat or sa pagbabasa, ganun din po dun sa speech. May mga certain sound, hindi po lahat alphabetical order dapat ang pagtuturo dahil lang alphabetical order. Meron pong mga kanya-kanyang theories behind it or framework kung bakit ito yung mag-work best. So katulad nga po sa speech, mas nauuna po yung mga labial sounds kasi front po sila tapos yung lips po ang ginagamit. So yung p, b, m,
Yan, madali yung mga yan. Kaya di ko mapapansin nyo, sila po yung unang naririnig natin sa isang infant na mga binababling nila. Kasi yan po yung mas madali po. Ayun, ma'am. Ayun. Ayun, 'di ba? Magandang kaalaman 'yan na 'yun nga, 'yun ang una nating natututunan ng mga bata. So, pero yung kanina yung uh, 6 to Late. 8, tama ba? Yeah. 6 Yeah, late late, developing mas late. sounds. Oo. Yes. Ayun, mas late. So, again, so kapag may tinuturo kang something, 'di ba, dun sa bata na skill, i-ask mo talaga yung sarili mo, ano ba yung gusto kong malaman na alam niya? Ano ba yung skill na mini-measure ko? Ano ba yung sinusukat ko? Yung bang pagsasalita niya o yung kaalaman niya dun sa mga letra? 'Yun. Ah, So, ayan. So, katulad ng pagpo-point ng pictures, 'di ba? Kung gusto mo lang naman malaman kung alam ng bata, pwede naman mag-point o kaya gesture or writing instead of speaking. So, iba-iba talaga eh. Again, itatanong mo talaga yung question na yon. Ano ba yung gusto kong ituro sa kanya? Ano yung gusto kong sukatin na alam niya? So, ayan. So, itong mga pictures na to, some examples. Um, Ayan, for example, pag nag-circle time kami, with younger kids, how are you today? Kunwari, itatanong ko after singing hello, how are you today? So, most kids will say, okay, I'm good, ganyan. Pero for kids who may not be able to say it, 'di ba, verbally, ganyan, baka kailangan nila ng alternate response, which is ito, kagaya nitong visual na pinag-usapan natin kanina, 'di ba? I am happy, o kaya I am okay, I am sad. So, it empowers them, 'di ba, na nakakapag-participate pa rin sila kahit na hindi pa nila kaya, on their own na, to say it out loud or Yes. yan. Yeah. It Yan. makes it And feel included pa po. Yun yung point dun mm, eh. Kasi mm, may mm. ibang way sila that I still get to participate even if hindi ko siya nasabi na I'm happy or I'm okay. Ayan. Ayan, and the same thing with anong tawag niyo dito, Miss Joy? Ang tawag namin dito, yun din, communication board din ang tawag Yes, namin. Or yes. choice board, ganon. Correct. Choice board, so kung yung bata, hindi pa niya kayang sabihin nga, hindi pa siya nakakapagsalita, this can, represent what they want. They can tell you what they want through pictures. 'Di ba? Kapag tinanong mo, anong gusto mo? Or what do you want? 'Di ba? Hindi pa nakakapagsalita. Pwede nilang iabot sa iyo yung photo na nagre-represent nung gusto nila. So again, empowering our learners and making them feel included. Ayan. Another one, ito, kunwari, yung bata, marami din ganito, nagsa-struggle sa pagsusulat. Alam ko, marami ring hirap um, to show what they know through writing. 'Di ba? Uh, Another thing that you can do is to, let them, orally, i-explain nila sa'yo yung answer niya. Bakit ganun yung answer niya? So, maybe they can explain it to you just by saying it, 'di ba? Kung ang mini-measure mo naman is, alam ba niyang mag-add? Alam ba niya na magbilang? 'Di ba? So, yun yung mga pwede nating gawin. Um, ayan. Kunwari, if it's counting again, 'di ba, hindi, kunwari, yun din, hindi nakakapagsulat yung bata. You can use manipulatives. Ayan. So, ayan, I can show you anong itsura ng one. So, it represents one block. Ano ba yung two? Ipapakita niya sa'yo, may two blocks. So, ganun. Always give multiple opportunities for them to show what they know. And Correct. then, this one, ito naman yung uh, ano ba 'to? Pwede 'tong ano, yun, kung writing din yung problema, if you may allow, typing kung meron naman, kung may access siya sa computer or laptop, 'di ba? Maybe they can Totoo. write it on the, writing pa rin naman yun, 'di ba? Correct. Ano pa rin, 'yan. Yes. Ayan. So, ayan, next. Ay, may isa pa pala. Pero
mabilis lang to. Ayan. Kasi I know we need to leave at ano, 'di ba? At Seven. Yeah. around 7. Ayan. Kasi meron din tayong question and Question and answer. Ayan. answer. Ito. So, mabilis lang naman to. Simplified instructions. Simplified instructions just mean that, we will break down tasks into smaller, clearer steps using simple words or visuals. Kunwari, simple lang yung instruction mo, 'di ba, sa classroom. Kunwari, sinabi mo na, get your book in English and turn it to page 28. So, may mga bata na neurodiverse learners, no, na hindi agad, na-overwhelm agad sila kasi two-step na yung sinabi mo. So, hindi niya, some of them that just nagsha-shut down or hindi na lang sila susunod kasi too much yun sa kanila. Too much information yun. So, pwede mong gawin kung napapansin mo, ito yung struggle ng student mo, pwede mo siyang i-break, di ba? Get your book in English. Okay, so hintayin mo kung nagets niya yung one step na yon. Okay, so kinuha na niya, ganyan. Turn to page 28. So, ayun, simple lang, di ba? Sisimplify mo lang yung instruction mo, pero ang laking bagay na para dun sa bata. So, ayun, yeah, it helps learners better understand what to do, especially yung mga may language or processing difficulties. Ayan. So, yun, Correct. makakatulong yun sa kanila. Yes, at babalikan po natin yung sinabi natin nung umpisa nga po na auditory instructions are, yun nga, mas marami pong load yan. So, kapag lagi ka lang nagre-rely dun sa ganong mga instruction, talagang some a neurodivergent learner may find it overwhelming po. Kasi ang dami niyang kailangang alalahanin at i-process. Tapos, ang hirap-hirap na nun, parang mountain na po yun para sa kanila. So, simplifying it or giving pause in between instructions would help po talaga. Or visual supports nga. Okay, so ito ba yung last natin, ma'ams, or meron pang isang slide? Yeah, ayan na. Yan na yung Ayan. last. Sige, so Yan. magsa-stop na So, tayo ng screen and then we're going to discuss yung mga questions natin. So, yung nakikita ko, actually pinicture ko kasi minsan nagkakaproblema ako sa pag-scroll back. Si Mami, ang may unang question, si Mami Catherine. Ay, wait lang. Tapos pinachat ko na nga lang din sa kanya. Ang question niya kasi, ma'am, medyo mahaba, pero pa-advise daw kasi yung anak niya nasa grade 1, ngayon lang niya nakikita yung struggle niya sa sustaining conversations which affects building friendship. Since siya yung palagi naghahatid at nagsusundo, nakikita niya talaga first hand na hindi siya sinasalit sa mga games or hindi siya gustong ka-partner, ang talagang nale-left out siya. So may kanya-kanya na silang groups and madalas nakikita niya na yung daughter niya yung hindi na isasama kapag naglalaro na sila. So either nakaupo lang. Tapos kahit na ini-encourage niya yung daughter niya na makipaglaro or sumali, it breaks her heart kasi usually ang isasagot ni child ay, "Mommy, they don't want to play with me." Kaya ang nangyayari ngayon, kung sino na lang yung gustong makipaglaro, doon na lang siya pupunta. So madalas ang kasama niya ngayon is yung classmate niya rin na left out sa ibang class or ibang lahi. So ano bang dapat kong gawin? Ang sakit po kasing makita na gano'n ang situation ng anak ko. Anong gusto mong i-share dyan? um, kung yun yung concern, syempre, based on, sa akin lang ha, if a child is making connections naman sa ibang bata, not necessarily lahat ng bata, di ba? Kahit meron lang siyang, preferred friend or companion, I think, kahit tayong adults naman, di ba, ganun. I think that's okay. Pero what's not okay is when a child is being excluded intentionally or parang, yun, kasi parang ano siya hindi na siya about, preference nung bata. It's about the other kids, in-exclude na talaga yung bata. So I think the first step that I will do, kakausapin ko yung teacher muna. So, I will ask the teacher, kung na-observe ba niya ito, ano sa tingin niya. Kasi, kailangan din nating makuha yung perspective ni teacher. And then baka, 'di ba, meron siyang pwedeng gawin. Maybe it can be integrated sa lesson ng mga bata na, w- you,
parang hindi mo kailangan maging friend lahat, pero dapat lahat nirerespeto mo, lahat kind ka sa lahat ng bata. So I think that is the core. Parang to talk muna sa teacher, and then if there is something that the teacher do to integrate in the lesson, yung values talaga, that will, that will help. Mhm. Ako naman, ang masasabi ko, minessage ko nga siya kasi my daughter is also experiencing the same thing. Pero kasi Mm-mm. nga, ma'am, lumalabas kasi na my daughter has different interests than most of it. So halimbawa, Mm-mm. nabanggit na niya yan sa akin, na open na niya. Sabi niya, yung mga interest nila, TikTok, Roblox, Mm-mm. pinagbabawal ko kasi yung Roblox sa kanya. Although nag-games naman po siya, pero may mga certain kasi na yung mga known apps na nakakapasok ang mga pedophiles and all that. So, Mm-mm. no, yan. So, hindi rin kami ma-TikTok. So, pero parang ang point niya is, hindi niya talaga magets yung interest nila. So, ganoon din, ang bottom line din, para ding left out din yung daughter ko. Pero parang even the child psychologist and even the pedja that I share this with, parang ang point niya, actually, parang okay naman siya kasi more of may stand na yung anak ko. Alam Mhm. niya yung interest niya. So, maganda pa nga siya in a way kasi parang yun nga, kilala niya or alam niya yung gusto niya. So she would just Mhm. read books or do something for her time. Parang hindi masyadong ganun. Although she recognizes na wala siya masyadong friends. Ako naman personally, ang ginagawa ko or parang I make efforts na katulad yan, may mga gatherings na may friends like family friend or friend ko, tapos bibring nila yung kids nila para may ganong ibang klase ng friend exposure. Parang yung point ko is hindi mo kasi talaga makukontrol sa isang klase, pero parang later on nga kasi parang maganda pa rin talaga na yung kung paano yung tingin niya sa sarili niya. Although, challenge din yan Yes. right now for us Oo, kasi oo. nandun kami sa Mm-mm. papunta na sa teenager eh. So, yung self-identity and all that struggles, ayan, nai-experience ko na po siya firsthand. Pero yun nga yung point ko dun kasi parang dun talaga makikita yung paano mo siya hinuhubog, paano mo pinapaintindi sa kanya. Kasi kung ako, like looking at my perspective, no, iniisip ko, yung mga friends ko din naman later on ko pa sila nakita, yung mga totoong Mhm. friends, 'di ba? Kung Mhm. tutuusin. Mhm. Kaya ako, hindi rin ako masyadong ganun ka-worried. Kasi parang yung point ko, ay yung mga mas matitinong, I mean, di ba? Parang ngayon kasi sa school kayo, oo, magkakasama, ganyan. Pero yung mga talagang kaibigan na mark and maglalast, parang feeling ko later on in life mo pa talaga sila mamimit. So parang Mm-mm. sa akin, okay lang basta hindi siya nabubuli inside, Oo, meaning, yeah, yun nga yung yeah. sinabi mo, yung hindi talaga Mm-mm. intentional na exclusion. Well, which is, halimbawa, pag may activity naman or may part pa rin naman siya kasi kailangan yun. So, yung mga ganun. Pero, nagigets kita dyan, Mommy, Catherine, kasi pinagdadaanan. And I get yung parang heartbreaking sa'yo as a parent and all. Pero, siguro yun na lang if you can provide other opportunities na may friend siya, friend mo na family or ganyan na nag-gather kayo, nag-play dates kayo, para meron siyang friend outside of the school. Kasi totoo talaga hindi natin kontrolado yung mga ganun And Mm-mm. talagang, yung sinabi mo, ma'am, nagustuhan ko, yung teacher, kung i-insert niya yung values, ang ganda. Mm-mm. Kasi 'di ba, you're showing na hindi mo ina-outcast yung iba just because may Mhm. iba silang ganito or ganyan. Pero if flip side kasi natin din, ma'am, hindi rin natin pwedeng ipuwersa yung mga ibang bata Yes. na Yeah, makipag-friend sa exactly. atin. Oo, Yun. oo. So, Oo, hindi rin yeah. talaga natin control Yeah. eh. Kaya wala talaga. So, sa akin, we Mhm. have to parang, ang ano natin is, i-pour natin dun sa mga kids natin na, okay lang yun, hindi naman kumbaga, hindi yun yung sukatan na okay ka ba o hindi ka okay. Kasi, Mhm. we make them feel loved, they know they're valued, may worth sila, regardless kung may friend or wala. Parang feeling ko, yun talaga. Kasi wala na tayong, hindi natin sakop yung Mm-mm. mga ganong bagay, ma'am. Oo, Okay, mm. move tayo sa second question. Sabi naman dito ni Miss Kate, si Miss Kate yung nagtanong, Kate Reyes, sabi niya, ay sorry, sige, saan na ba yun? Nakita mo ba? Ayun, about inclusion. Not sure if related yung tanong ko, pero are there some schools there are some schools now requiring shadow teachers sa classroom. So ano daw ba dapat yung alam mong scope of work or responsibilities ng shadow teacher? Ano yung alam mo, teach? Okay, yung alam ko, okay? Buti na lang, malinaw yung ano. Okay, so Mhm. yung alam ko, and for me, from a teacher's perspective, no, always the balance of, kasi pag may extra support sa classroom, and if you need to get a shadow teacher for your child, always balance, di ba? Na the shadow teacher is giving support to the child
Pero hindi sa paraan na nagde-depend na lang yung bata sa shadow teacher. Kasi nalilimitahan din yung learning niya kapag ifini-feed na natin lahat doon sa student natin. So in the same way, sa teacher, ganun din, hindi rin natin iaasa na, may shadow teacher naman, so okay na. So usually, yung shadow teacher supports the child, the teacher, and then uh, on how to give instructions or paano ba? Give instructions or i-access yung learning. So it may look like this, 'di ba? Kapag alam natin na yung bata kunwari hindi pa niya um let's say sa pagsusulat or pagdo-drawing kunwari so handling kunwari yung pencil grip ganyan. So kasi usually, ang iniisip natin, ay may shadow teacher. So, pwede si shadow teacher, i-hand over hand na lang niya yung bata. Tapos, sulat-sulat, di ba? So, parang ang nangyari din kasi pag ganon, si shadow teacher na yung gumawa ng work ng bata. Which is, ayaw natin kasi hindi natin malalaman authentically nasa na ba yung bata. So, instead of, hand over hand, maybe, tell the shadow teacher how else they can support the child. So, pwedeng sabihin mo, shadow teacher, pwede bang ito yung activity ko dun sa student, ganyan. Coloring, kunwari, within the lines, kunwari. Pwede mo bang i-model sa kanya kung paano? And then, let him take his turn. So, ganun. So, parang meron pa ring enough way for the child para maging independent siya at gawin niya independently yung work. 'Di ba? At hindi tayo magre-rely. Kasi nga, shadow teacher may or may not help the child. 'Di ba? Hindi natin uh, in ways na hindi natin ina-expect. So, and always natin iisipin na yung shadow teacher, ang plan natin for that is to fade. So, eventually, na mawawala na yung shadow teacher at magiging independent yung bata. So, always have that in mind na, hindi porket meron ay doon na, sa kanya na yung work or sa kanya na natin iaasa yung learning ng bata. Mm. So, yun. Totoo, ang mahirap lang din dyan, kasi I also had experience sa UAE of dun sa shadow teacher nung naging part ako ng IEP team. Ano talaga, minsan din kasi meron parang false misconception na parang glorified yaya ang isang shadow teacher. Mm, 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 Glorified mm, yaya meaning, dahil may neurodivergent learner ka dyan sa klase, ikaw bahala dyan. Pag nag-tantrums dyan, pag mm, nag-lessons, parang mm, lahat mm, in mm, charge. mm. Kaya Yeah, din nga po yeah. ang nagiging tendency is nasuspoon feed din ni shadow Mm, teacher. mm, mm, Imbes na ang target sana is to assist lang sa adjustment mm. niya, Mhm. tapos later on, provide faded cues hanggang sa maging independent siya. Yung iba, parang nagiging for good tuloy na glorified yaya sila kasi Mm, nga, mm, mm. lahat sinusuport na sa bag, sa pagkuha ng gamit. Mm, Ganun nga, mm, parang mm. glorified yaya na yung dating. Which is, hindi Mm, po yun. Dapat yung shadow teacher, maliwanag sa teacher at dun sa shadow teacher na ang role niya is to support when needed, pero faded po. mm, Kasi nga, hindi mm. mo gustong i-baby. Iba po yun eh. Kailangan si shadow teacher may malinaw din siyang pag-intindi sa mga accommodations and modifications para alam niya kung nag-overstep na ba siya or tamang-tama lang yung binibigay niyang support. Kasi nandun siya to make the child successful and independent Mhm. later on. Hindi po para ma-baby natin yung mga Mm, mm. neurodivergent learner natin sa loob ng klase. Mm. And it Ayun. also helps kapag yung, always communicate, yung teacher, yung shadow teacher, yung parents, meron talagang constant communication and, partnership talaga siya para, they can communicate na, oh, I think pwede na siyang independent dito sa area na to, ganyan, and this one maybe a little bit more help, so, Totoo. yun lang. Ma'am, yung next na question ni Mami Eloise is IEP only applicable to SPED or special needs education? Are we allowed as parents of awesome kids to ask for IEP in a private school setting? Anong comment mo dyan? Okay. Okay, so kung yung IEP ba ay sa SNED class lang, tama ba? Yeah, sa SPED Okay. lang, correct. Okay, Pwede so bang sila yung mag-initiate na mag-request sa private setting ng IEP? okay, okay. So ang IEP, Individualized Education Plan, kasi yung decision about IEP hindi lang
hindi lang kasi siya document na ire-request natin tapos ibibigay ng school or hindi la ibibigay. Okay. So, ano talaga siya, umpisa pa lang, kagaya nung sinabi natin about, shadow teacher or kung sino man yung nag-work sa bata, ano na talaga siya, collaboration and it's a team decision. So, mag-uumpisa yan. So, ikaw as a parent, bakit sa tingin mo kailangan ng IEP nung bata? And then, kapag nasagot mo yon, communicate to the teacher and ask, teacher, tingin ko po, kailangan niya. Ano po sa tingin ninyo? Paano po ba siya sa school? Paano po ba siya natututo? Kasi uh, we want everyone to have a voice. Basically, na kasi baka iba yung nakikita ni teacher, iba yung nakikita ni parent, tapos iba rin yung nakikita ng iba. So, kailangan talaga siyang pinag-uusapan. And yun nga, ano ba yung reason? Nagsa-struggle ba siya sa pag-access niya ng learning. So, yun yung always the question natin na nahihirapan ba siya? So, makikita natin yan based dun sa data ni teacher kasi education to eh. So, sa classroom setting talaga natin to makikita. Nahihirapan ba siya sa reading, sa math and anong areas? Nahihirapan ba siyang mag-communicate, mag-socialize? So, lahat yun kailangan tingnan natin. And 'di ba, pinag-usapan natin kanina yung accommodations. Kapag nakita natin sa nahihirapan yung bata, the teacher can give accommodations dun sa bata. At kapag sapat na yun, kunwari, let's say, enough na siya, umokay na, parang nag-thrive yung bata, nag-progress, then probably an IEP is not needed, 'di ba? Kasi nga, kumbaga, reasonable accommodation, bibigay mo yung suporta na kailangan ng bata. And yun nga, yung pagbibigay din natin ng accommodations in the same way, di ba? Pag hindi nag-work, hindi sapat, okay, baka kailangan niya pa ng IEP. And this will be a conversation na sa umpisa pa lang. So, alam nyo na yung i-expect na, okay, kapag nangyari to, baka ito yung gagawin natin. Pag hindi, ito yung options natin. So, always a communication between, those people na related dun sa bata at dun sa edukasyon niya. Correct. Um, If I may add, ma'am, ano po talaga, maganda po na isang parent ay informed and educated pagdating sa IEP. Kasi right nyo rin po talaga yun. Pero again, ano na naman, malilimitahan na naman po tayo dyan, katulad ng sinabi ni Miss Janine, sa ano pong patakaran ng school. So, kaya po napakahalaga ng RA 11650 at kapag fully na-implement na siya sa buong Pilipinas. Kasi sinasabi po doon na karapatan at dapat lahat po ng neurodivergent child ay mabigyan ng IEP or ng access po sa inclusive classroom po. So kung ngayon pa lang, kasi parang if I'm not mistaken, 2 or 3 years yung inaantay natin for full implementation of RA 11650 po. So pwede nyo po i-google yan if you want to be more familiar with it. Pero yun nga po, ngayon pa lang, kayo mismo na i-educate na yung mga parents. So, alam nyo na yung mga pwede nyong itanong, paano nyo siya i-initiate sa mga schools, ano po yung mga sagot na ibibigay nila sa inyo. Actually, doon pa lang malalaman nyo na kung green flag or red flag po mhm. yung school na pinasukan nyo. Paano sila magre-respond kapag na-bring up nyo ang IEP? Ano ang stand nila? Maliwanag ba o parang paligoy-ligoy na parang, o pwede naman, or ba, ganyan. So, medyo, yun na, malalaman mo na agad. Kumbaga, masiscreen mo na agad ito ba ay green flag or red flag na school? Kung sila ay open to it or to, yun nga, to accommodating for the needs of the child po. Ayun, yung last question na meron ako, ma'am, is, may I ask po if there will be modifications sa student, how they will be graded sa card? Possible scenario is that babawasan ng test item or something like that. Sa modification yun no, ma'am, which is hindi natin na-discuss Mm-mm. ngayon. Oo, oo. Modification po yun. Mhm. Pero it happens, right, ma'am? Yung modification na tinatawag. Oo, yeah. So, kapag modification na, ito na yung babaguhin na natin nga yung, kasi kanina yung accommodations, wala tayong binago, di ba, sa curriculum or sa learning niya. Kung ano yung matututunan ng buong klase, ganun din sa kanya. So, pag minodify na natin, so again, meron tayo dapat mga assessment dito para malaman natin ano yung kailangan nating i-modify, ano yung kailangan matutunan ng bata. So again, it's a process. So yun,
kasama sa modification ang pag-modify ng grade, ng rubrics ng grade. Paano siya gigradean sa ganitong subject? So yun, ano siya, it falls under modification. And again, we need, yun nga, yung data natin. Kasi, again, we don't want to, limit the child dun sa matututunan niya. Gusto natin mag-progress siya doon sa kung nasaan siya ngayon. Mhm. Um, Nag-comment si Mami Lee. Sabi niya si Hero daw yung son niya is grade 4 na pero no IEP. And okay lang sa kanya kasi nakakasabay naman siya and nagbibigay sila ng support pag nahihirapan na sa ibang bagay. So di naman nila pinapabayaan. So sana 'di ba may mga ganong schools talaga na very supportive talaga. Sabi naman ni Mami Julien, IE po ay mandated by law, hindi siya optional. Sabi ni na Teacher Kimberly and Teacher Al. Kaya hindi okay kung walang IEP regardless kung nasa SPED or nasa regular man ang bata. Ayan po ang kanyang. Salamat po sa input at pag-share po Thank ninyo. you po. Sabi ni Mami Eunice, ang ganda po ng simplified instruction kaso sa school ng anak ko, multiple instruction na. So siguro kasi grade 3 na siya, kaya yung difficulty sa instruction at concepts level up na. At medyo nahihirapan yung bata. Yun nga, yun yung mga times na pwedeng magkaroon sana ng accommodation and ng support, Mm-mm. lalo na kung kaya, kasi makikita mo yung difference nung output nung bata, na hindi siya mahuhuli kung mabibigyan siya ng tamang support. Accommodations, yes, Correct. yes. Yun talaga. So, Mami Eunice, try nyo rin po baka naman open po yung school or they would have some consideration for it. Alam mo, Ma'am, may isa pang nagtanong about na teacher, pero di ko na siya mahanap ngayon eh. Di ko alam kung nagloloko lang Hindi yung ko ano na rin ko. nga ma-scroll up. Parang limited na Yun. yung Yun. questions, Ganun ay yung nga. mga comments na nakikita ko. Pero may isang teacher kanina, nagtatanong siya, ma'am, paano daw ba i-encourage ang conversation? Ano daw mga strategies? Ako naman from my perspective, kasi teacher siya na nagtanong na kung paano niya ano yon matatarget. Ang paliwanag ko palagi kapag may parent na nagtatanong, how do we target conversation? Ako lagi sinasabi, marami kasing building blocks na mas foundational language skills for conversation to happen. There's no problem kung nagmo-model na tayo, nagpo-provide tayo ng exposure. Pero kung yung mga foundational skills po kasi ay hirap pa sila, masyadong mataas po ang conversational skills expectation ng isang guro o isang teacher o isang family member. Kung family niya, ini-expect siya. Pero mas marami pa siyang mga foundational skills, language foundational skills na nahihirapan siya. So ako, yun ako, I work more on the foundations of language kasi nga, yun yung magtutulong sa kanila para magawa nila yung mataas na level. But that's not to say na hindi pwedeng ma-address or ma-target or magawa ng paraan yung conversation. Kumbaga sa akin, piniplace ko lang siya dun sa reality na maganda yung conversation, pero kung ang isang bata ay marami pang mga butas-butas na basic Mm. foundational skill, masyadong mataas yung expectation mo para sa kanya. So, mapofrustrate yung bata at mapofrustrate ka. Kasi hindi pa natin nagagawa ng paraan na tulungan siyang ma-solidify yung basic, pero ini-expect mo na ano agad, conversational level. Pero again, yun nga yung paglilinaw ko, hindi ko sinasabi na wala na tayong magagawa. Na parang hindi mo na magagawa na ma-model or ma-support siya sa conversational. Pero piniplace lang natin siya doon sa ganong perspective na kung marami pa nga pong foundational skills sa language na hirap yung bata, napakataas po ng conversation para i-expect mo yun. But that's not to say na wala pong pwedeng magawa. Ayan, paulit-ulit ako. Yun yung paulit-ulit na sinasabi ko. Kasi nga, di ba, marami talagang gusto ng conversational and Mm-mm. okay naman yun. Pero kung yung basic nga kasi ay may mga holes pa doon, paano? Paano po tayo aabot dun sa mataas? Ayun, ma'am. So far, wala na ako nakikitang questions. So, we'd like to thank everyone that joined us. Sobrang saya ng Thank you chikahan at po. Yes, chikahan at kwentuhan po natin. So, ipopost po namin pareho ni Miss Janine sa YouTube niya po, Miss Janine, and sa YouTube ko din po tong episode na to para mabalikan nyo. And sana po ay samahan nyo po ako dahil meron pa po tayong mga ganap. I-share ko lang yung screen ko. Meron pa po tayong free content. Tapos, I really appreciate yun nga, yung mga nagtatag, kasi may mga nakikita ako nagtatag, nakakatuwa naman. Tinatag po nila ako, oh, panoorin mo to, ganyan, licensed speech therapist siya or ganyan. So, nakakataba ng puso po. Kasi yun naman talaga yung gusto natin, makapag-provide tayo ng access and ng information to as many families and people. And sa public na rin, di ba? So, ito po yung next Sunday natin with Teacher Jack, August 24. Hope you can join us too. And sa last Sunday naman po,
is registered guidance counselor naman po yung makakasama natin sa A-team para po sa mga tips and sa mga experiences na pwede niya pong i-share sa atin. Again po, salamat po sa inyo. Ito po ang aking official social media pages, Facebook, YouTube, Instagram. And ma'am, yung sa'yo, i-share mo yung iyong Ay, oo nga. Teka, nasa na ba scroll yun? back mo. Scroll back. Ayan. Oo nga. Sige. Ayan. So, I share my screen. Ah, For her official, ano ayan. po, i-follow nyo po siya. Road to 30K po tayo. Ayan. Ayan. So, ayan, sa Facebook, ayan, Miss Janine lang po, at saka sa TikTok, Miss Janine, paulit-ulit din ako, sa IG, Miss Janine. Ayan, at Ah. yung bago po, yun, kung saan i-upload ko, din namin kami ni Miss Joey, itong live na ito, meron na rin po akong YouTube. So, Miss Janine din po yun. So, bagong-bago lang. Ayan. Salamat po sa mga sumali. Thank you po sa support nyo for Ayan. joining us tonight. And hope to see you next Sunday po dun sa free RSL Tips Collab. Na Ma'am, thank you sa oras mo. Thank Thank you you! po. Yung pala, ipa-plug namin, meron po kaming big pasabog sa September na collab. Ang Yes. ganda-ganda po nun. Sana po makapag-join po kayo sa first Saturday of September. Para siyang ano, dahil Pasko na sa atin pag September, 'di ba? Ayan, meron na tayo agad na first pamasko, yung sobrang bigatin Yes. na guest May speaker po guess, oo. natin. Correct. Kasama po si Miss Janine. Actually, siya po yung tulay kung Ayan. bakit po magaganap Oo, yon. para tayong yun nga, yung IEP team, 'di ba? Ganyan. Para tayong yun, we always put, different perspectives at lahat yun talaga importante. Yan. Even the parents' perspective also. Yes. So, salamat. Yan. Hope to see you po. Have a Thank you blessed po. Sunday. Ingat po kayong Have a blessed lahat. Sunday. Thank you, Thank you, ma'am. Salamat ma'am. po sa See lahat. you. Ayan. See you See again. you. Bye. Bye.